Kabanata 1. Sa kalagitnaan ng gabi, si Miriam Lu ay tila nalubog sa panaginip, idiniin siya ng mabigat na katawan ng lalaki, at hindi niya maiwasang mapaliit sa init. Sa susunod na segundo, ibaba ang iyong baywang, pumasok, sakupin. Hindi napigilan ni Miriam na imulat ang kanyang mga mata dahil sa sakit. Saka ko napagtanto na hindi pala iyon panaginip. Ang lalaking minsan lang bumalik sa isang linggo ay dinidiinan siya sa sandaling ito, at ang mainit na dilaw na lampara sa tabi ng kama ay tumatama sa kanya. Ang kanyang hubad na pangitaas na katawan ay maayos ang pagkakaayos, at ang kanyang mga braso ay payat na napakaganda. Natigilan si Miriam. Hindi ba Sabado ngayon, bakit siya bumalik? Gising na. Mahina ngunit malamig ang boses ng lalaki. Nang makitang nakatitig si Miriam sa kanya nang nakadilat ang mga mata, hindi pa rin ito tinigilan ang paggalaw ng kamay, hinampas siya ng malakas, at tumabi sa S niya. Kama. Tila sa kanya na ito ay hindi pag-ibig, ngunit isang nakagawiang bagay. Kinabukasan, nagising si Miriam sa tunog ng sasakyan sa ibaba. Umupo siya mula sa kama habang nakayakap ang kanyang mga braso sa kubrekama, at natigilan ng higit sa 10 segundo. Matapos marinig ang isang bagay sa kusina, tumakbo siya palabas ng silid at nakita ang isang payat na figure na abala sa kusina. Ang lalaki ay nakasuot ng casual na damit sa bahay, na may mahabang baywang at manipis na mga binti, at mukhang payat, ngunit hindi niya naramdamang nanghina siya kagabi. Namula si Miriam at medyo nahiya nang maisip niya ang dating kama ng lalaki. Ano ba ang iniisip niya kaninang umaga? Nagluto ng almusal si Brian Shaw at lumabas ng kusina. Napakunot ang noo niya nang makita si Miriam na nakatayo doon sa kanyang nightdress, magpalat ka na ng damit. Sige. Bumaba ang tingin ni Miriam sa sarili. Nakasuot siya ng silk nightdress na nakalabas ang mga braso at hita. Wala siyang suot na underwear o kahit ang 2 puntong iyon ay kitang-kita. Namula siya at nagmamadaling pumunta sa kwarto. Pagkatapos niyang maghugas, nakaupo na si Brian sa hapag para mag-almusal, at si Miriam naman ay umupo sa tapat niya. Ang mga sandwich at pritong itlog na ginawa ng lalaki ay mukhang masarap at may kaakit-akit na halimuyak. Kinain ni Miriam ang mga itlog sa isang maliit na kagat, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Tanging tunog ng kutsilyo at tinidor na nagsasalpukan sa mesa. Sanay na si Miriam sa ganitong buhay. Pagkatapos kumain, dinala ni Miriam ang plato ng hapunan sa kusina, hindi sinasadyang nasipa ang panel ng pinto nang siya ay lumabas, at sinipsip sa sakit. Pagkakita ni Brian, kumuha siya ng band-aid sa cabinet at iniabot sa kanya. Salamat. Alam ni Miriam na siya ay palaging malamig, ngunit siya ay medyo maasim sa kanyang puso. Ang asawa ng pamilya ng iba ay nasugatan, at ang asawa ay nagmamalasakit sa pagtatanong kung ito ay hindi mahalaga, kaya siya ay tumingkayad at tumingin. Siya at si Brian ay mga exception, tulad ng 2 estranghero na nakatira sa ilalim ng isang bubong. Hindi nagsalita si Brian, tumalikod siya at kinuha ang suit jacket at isinuot. I have to say that some men are naturally suitable for wearing suits, especially those with a slender figure like Brian, who look particular good in suits, and they are full of aura just standing. Tandaan na maghugas ng pinggan pagkatapos kumain, huwag hayaang magbabad ang lababo. Pagkasabi niya, sinuot na ni Brian ang leather shoes niya. Nang mag-react si Miriam, tanging ang tunog ng pagsara ng pinto ang narinig. Nanatili namang nakasquat doon si Miriam. Kung ang mga kilos ni Brian ay nagparamdam lang sa kanya, ngayon ay medyo nanlalamig na siya sa kanyang bone marrow, at nararamdaman niya ang malamig na buto sa buong katawan. Alam niyang pinilit lang siyang pakasalan ni Brian ng kanyang ama, at hindi niya talaga mahal ang sarili niya. Maging si Brian ay humiling na pumirma sa kanya ng kontrata kapag sila ay ikinasal, hindi lamang bago kasal, kundi pati na rin pagkatapos ng kasal. Anong uri ng mga gastusin sa pamumuhay ang binabayaran ng magkabilang panig ng kalahati sa bawat isa, hindi maaaring magkaroon ng mga anak sa loob ng 4 na taon, at diborsyo sa sandaling dumating ang 4 na taon. Ang mga kontratang ito ay nilagdaan ni Miriam. Naisip niyang walang muwang na maiinit niya ang malamig na puso ni Brian. Sa hindi inaasahang pagkakataon, makalipas ang 3 taon, malamig pa rin ang ugali nito, at ang ginawa niya ay walang kabuluhan. Kita mo, mula kagabi hanggang ngayon, 4 na sentence pa lang ang nasabi niya sa kabuuan.
Ang oras ng pagtulog ay walang iba kundi isang pisikal na pangangailangan para sa kanya. Hindi man siya nagsusuot ng T ay pinipigilan niya na para bang natatakot siya sa pagbubuntis nito. Ang kasal ay katawa-tawa para sa kanya. Kabanata 2. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumangon si Miriam, mahinahong nagtungo sa kusina upang maghugas ng mga pinggan at ilagay sa disinfection cabinet, nagpalit ng damit, lumabas sa garahe upang kunin ang kotse, at nagmaneho sa kumpanya pagkatapos ng kalahating oras. Nang makita ng mga empleyado si Miriam, nag-hello sila, MS. Maaga si Lou. Umaga. Nakangiting tumango si Miriam, pumasok sa opisina at hinubad ang kanyang coat, at tinanong ang assistant, nandito ba si Pangulong Henry? Tara, sa opisina. Pumunta si Miriam sa opisina ng presidente at kumatok sa pinto para pumasok. MS. Nandito si Lou. Nang makita ni G. Henry si Miriam na papasok, agad niyang ibinaba ang mga papel sa kamay nito, pinaupo siya sa reception area, at nagtimpla pa ng tsaa. Anong problema ni Mr. Lou? Tungkol sa paghiram ng pera sa iyo. Hindi nagtakpan si Miriam, kalahating nagmamakaawa na sabihin, Mr. Henry, 3 taon na ako sa kumpanya. Alam mo kung ano ako, 2 milyon, sana makahiram ka bigyan mo ako. Natigilan si Pangulong Henry, na mukhang nahihiya, Manager Lou, hindi ako ang namamahala sa kumpanya, at sa napakalaking halaga ng pera, kahit na sumasang-ayon ako sa ibang mga direktor ay hindi sasang-ayon. Alam ko, pwede ko bang hiramin sa'yo mag-isa? Sabi ni Miriam, huwag kang mag-alala, hindi hihigit sa 6 na buwan, talagang babayaran kita ng pera, kahit na may 5% na interes. Manager Lou, wala akong magagawa. Ang pera ko ay nasa kontrol ng aking asawa, at alam mo kung sino ang aking asawa. Kung alam niya kung kanino ako nagpapahiram ng pera, natatakot akong hindi na ako umuwi. Palaging may iniisip si Henry, at tinanong si Miriam, Oy, naalala ko na hindi investment ang asawa mo. Ang 2 milyon ay maliit na halaga lang sa kanya, bakit hindi mo sabihin sa kanya? Siya, maliit na investment lang, hindi naman masyado. Naasim ang pakiramdam ni Miriam nang sabihin niya ito. After 3 years of marriage, ang alam niya lang ay investor si Brian. Hindi niya alam kung nasaan ang kumpanya niya at magkano ang kinikita niya kada buwan, at may kontrata sila, at pera niya lang ang pera niya. Manager Lou, hindi sa ayaw kong tumulong, at wala akong kapangyarihan. Nagbuhos si Mr. Henry ng isang tasa ng tsaa para kay Miriam, tingnan ko, hayaan ang pananalapi na magbigay sa iyo ng pagtaas ng sweldo sa susunod na buwan. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay talagang napakahusay sa panahong ito, mahirap. Alam ni Miriam na hindi makatuwirang magpatuloy, kaya tumayo siya at umalis, napahiya ako ng panahong iyon. Matagal na kitang inistorbo, salamat. Ayos lang, hindi ako tumulong, o maaari mong subukang mag-loan sa bangko. Salamat. Pagkalabas ng opisina ng Pangulo, medyo nairita si Miriam, nagtungo sa banyo, pumasok sa maliit na cubicle ng walang makitang tao, naglabas ng kahon ng sigarilyo at lighter sa kanyang bulsa, at umorder ng isa. Hindi siya adik sa paninigarilyo, biro lang ang paninigarilyo. Simula nang ikasal si Brian, hindi na niya ito muling ginalaw matapos malaman na ayaw nito sa amoy ng sigarilyo. Kamakailan lamang ay naninigarilyo siya at naging adik. Si Miriam ay nakaupo sa banyo at humihit-hit ng sigarilyo, ang kanyang mukha ay bahagyang solemna. Simula pagkabata, ipinagmamalaki na niya ang pagkakaroon ng ama bilang huwes. Noong college siya, naisipan din niyang mag-apply ng judicial major, pero hindi siya masyadong interesado. Sa huli, pinili niya ang pananalapi. Sa katunayan, matagal na ang nakalipas, naramdaman niya na ang kanyang pamilya ay masyadong mayaman. Nang magpakasal siya, ang kanyang dot ay sapat na mayaman, at ang pamilya ay lumipat sa isang 3 palapag na villa. Palagi niyang nararamdaman na malaki ang kinikita ng kanyang ama, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Hindi alam ni Miriam na inaresto ang kanyang ama hanggang sa hindi umuwi ang kanyang ama 1 buwan na ang nakakaraan, at ang balita ay nagbalita na kinukurakot siya nito. Halos mapaiyak ang ina at mawalan ng mata, at pumuti ang balisang buhok. Kalmado si Miriam para makipag-ugnayan sa abogado habang inaaliw ang kanyang ina, sinusubukang gumawa ng paraan para mabayaran ng paunti-unti ang ninakaw na pera. Ilang bahay sa pamilya ang naibenta,
kabilang ang kanyang dot at kotse. Si Chikili na lumipat sa apartment ni Brian, ngunit kulang pa ito ng 2 milyon. Ang mga kamag-anak na iyon ay natatakot sa kanilang pamilya, pati na rin ang humiram ng pera. Sa nakalipas na kalahating buwan, sinubukan niyang makipag-ugnayan sa lahat ng kaibigang makontak niya, ngunit hindi siya makahiram ng pera. Kabanata 3. May 20 araw pa bago masentensyahan ang kanyang ama. Kung hindi siya makakaipon ng pera sa loob ng 20 araw, babalik siya, dahil sa takot na maging kulay abo ang kanyang ama sa paglabas nito sa kulungan. Mga mamumuhunan. Sa pag-iisip sa sinabi ni Mr. Henry, nag-alinlangan si Miriam, kinuha ang telepono mula sa kanyang bulsa, binuksan ang address book at nag-swipe pababa, tinitingnan ang numero na kilala niyang mabuti. Noong una, binigyan niya si Brian ng tala ng kanyang asawa, at sadyang nagdagdag ng A, upang ang kanyang pangalan ay nasa itaas ng address book, at makikita mo ito sa isang pag-click. Gayunpaman, sa nakalipas na 3 taon, ilang beses siyang tinawagan ni Brian at nag-text. Sa paglipas ng panahon, pinalitan niya ang kanyang asawa kay Brian, at hindi siya inistorbo kung walang mahalaga. Nag-dial si Miriam sa telepono, itinapon ang sigarilyo sa banyo, at lumabas upang kumuha ng tubig at banlawan ang kanyang bibig. Kakahit-hit niya lang ng sigarilyo at medyo pipi ang boses niya. Kung hindi niya ito haharapin, kapag sinagot ni Brian ang tawag niya, pakiramdam niya ay tiyak na magiging pangit ang mukha sa kabilang dulo ng telepono. Hello, sino? Mabilis na nakakonekta ang telepono, ngunit ang nagpatchel kay Miriam ay isang babae ang sumagot ng telepono, at likas na sanay sa pagtatanong, na para bang nakatanggap siya ng maraming ganoong tawag. Nang makitang tahimik si Miriam doon, nagtanong siya, hello. Matagal bago ibinalik ni Miriam ang kanyang iniisip, at malabo ang kanyang boses nang magsalita siya, hinahanap ko si Brian, nandyan ba siya? Nasa meeting si Kuya Chen. Casual at natural na tinawag ng babae ang pangalang ito, na para bang ang partidong namamahala sa soberanya, sabihin mo sa akin kung ano ang iyong apelyido at kung sinong customer ito. Sa tingin ko hindi na save ni Brother Chen ang iyong numero. Nagmamadaling ibinaba ni Miriam ang telepono nang hindi na siya hinintay na magsalita. Nanginginig ang mga kamay niya. Sa wakas, nahulog ang telepono at nagkaroon ng muffled sound. Dali-dali niya itong kinuha. Mula sa basag na screen ng mobile phone, tiningnan ni Miriam ang kanyang mukha, nagtataka kung kailan may luha, at siya ay mukhang wasak ang kanyang pamilya, kung gaano kahihiyan at kahihiyan. 3 taon na silang kasal ni Brian, 3 tagsibol, tag-araw, taglagas at taglamig. Ayon sa iba, kahit na sila ay mga matandang asawa at matandang asawa, hindi niya na-save ang kanyang numero. Napakahirap bang ilagay siya sa address book? At ang babaeng iyon. Nanlamig ang buong katawan ni Miriam nang maisip ang tawag 3 minuto ang nakalipas. Napaka-cold ng ugali ni Brian. Hindi naman nagduda si Miriam na baka nagpalaki siya ng ibang babae sa labas, pero pumirma ng kontrata ang dalawa. Kung siya ay nanday, kailangan niyang umalis ng bahay para sa diborsyo. Palagi siyang pinaniniwalaan ni Miriam, ngunit ang hindi maliwanag na address na ibinigay ng kabilang partido kay Brian sa tawag na ito ay nagpabago sa kanyang isip. Pati ang maliit na biyak sa puso niya na hindi halata ay palaki ng palaki. Walang pakialam si Miriam kung linggo ngayon o uuwi na ba si Brian. Nakaalis ako sa trabaho sa oras ng 5:30 ng hapon. Nang madaanan ko ang supermarket, dumaan ako para bumili ng sariwang prutas at gulay. Noon pa man ay napakasarap niyang magluto. Natuto siya sa kanyang ina. Pagkatapos ng kasal, binago niya ang kanyang estilo sa pagluluto para kay Brian. Gayunpaman, bumalik si Brian isang beses sa isang linggo ayon sa kontrata. Sa ibang pagkakataon, nag-iisa siyang humarap sa pinakamasarap na pagkain. Makalipas ang mahabang panahon, hindi na nag-abalang magluto si Miriam. Kung babalik si Brian sa weekend, malalaman niya kung sino ang nagluluto. Pagdating ng Division of Labor, mag-o-order siya ng takeaways kapag wala siya. Paminsan-minsan lang siya ay nasa mabuting kalooban at naglalaro ng pagluluto. Nagpapatugtog ng musika ang mobile phone sa sala, at hindi maliit ang tunog, kaya natural na hindi narinig ni Miriam, na abala sa kusina, ang pagbukas ng pinto, nakikipaglaban sa maliit na dilaw na croaker sa cutting board. Ano? Aksidenteng nakal mo si Miriam habang namimitas ng hasang ng isda,
Napasigaw si Miriam at nabunot ang mga daliri, puro dugo. Hindi pa siya nagre-react, parang may papalapit sa likod niya. Hinawakan ng malaking kamay na nakaunat ang kanyang mga daliri at inilagay sa ilalim ng gripo para banlawan, at ang kanyang mainit na palad ay napalampas ni Miriam ng 2 putok. Tila maliban sa labi ay mainit ang lahat sa katawan ng lalaki. Kapag bumili ka ng isda, hindi mo ba hahayaan na ayusin ito ng iba para sa iyo? Sabi ni Brian, pinunasan ng tisyo ang mga daliri niya at nilagyan ng band-aid. Ang mga galaw ay mukhang banayad, ngunit ang kanyang mukha ay malabo pa rin. Bumulong si Miriam, nagmamadali akong bumili ng mga bagay, kaya nakalimutan ko. Kabanata 4, binulong ni Brian ang manggas ng kanyang kamiseta, ipinakita ang kanyang mga payat na braso, gagawin ko ito ngayong gabi. Apron. Hinubad ni Miriam ang apron na nakasabit sa istant na nakatipto, ibinuka at gusto siyang itali, puti ang shirt mo, at hindi madaling hugasan ng mantika. Sinulyapan siya ni Brian, lumingon, at mabilis siyang nilagyan ng apron ni Miriam. Dahil pareho silang kailangang gumawa ng mga gawaing bahay, binili niya ang apron noon na isang sukat, bagaman matangkad ito, tila nakakatawa itong suotin. Hindi lumabas si Miriam, kaya sumandal siya sa pintuan ng kusina at tumingin sa kanyang abala. Ang isang lalaki na kahit gaano pa siya kahusay ay mukhang dolyar ejective kahit na ginawa niya ang ganitong uri ng trabaho. Bueno, bakit ka bumalik ngayon? Bagamat nagkasundo ang dalawa nang magpakasal sila, maliban na lang kung nasa business trip si Brian, tuwing linggo ay kailangan niyang umuwi, ngunit akala ni Miriam ay bumalik siya kahapon, at malamang na hindi na siya babalik ngayon. Nang hindi lumingon, abala si Brian sa paghuhugas ng mga gulay, ngayon at linggo. Oh, nanlalabo ang mga mata ni Miriam. Sure enough, kung hindi dahil sa kontrata, hindi siya babalik kahit apartment niya iyon. May itatawag ka ba sa akin sa umaga? Tanong ni Brian, na nagpaliwanag, sinagot ng assistant ang telepono at sinabing may naghahanap sa akin. Tinignan ko yung phone ko at nalaman kong ikaw yon. Assistant manager, may katulong ba na tumatawag sa kanyang amo na, Brother Chen, bilang isang intimate na pangalan? Gusto ko lang itanong kung babalik ka. Hindi pa rin naitanong ni Miriam ang pangungusap na, bakit hindi mo na-save ang number ko? Hindi siya comfortable nang marinig pa lang niya ang sinabi nito kanina at lumingon sa sala. Nainas si Miriam sa internet, binasa ito saglit ngunit sobrang sama ng loob, at hindi maiwasang mag-click sa Google. Nang siya ay bumalik sa kanyang katinoan, nalaman niya na ang impormasyon ng Google ay, bakit hindi ini-save ng aking asawa ang aking numero, o, ang katulong ng aking asawa ay tinatawag na kanyang asawa na intimate, at iba pa. Hindi niya maiwasang i-click ang napakaraming sagot. Mag-ingat kung ano ang niloko ng iyong asawa. Tingnan ang telepono ng kanyang asawa upang maghanda ng ebidensya para sa diborsyo. Anyway, mas makakahati siya ng pera. Ngumiti siya at nalungkot. Sa oras na ito, lumabas si Brian mula sa kusina na may dalang mga gulay at tinawag siya, halika at kumain. Sige, nagmamadaling pinatay ni Miriam ang telepono. Palagi silang tahimik at walang imak. Madalas na tumingin si Miriam kay Brian, ang mga mata nito ay komplikado, ngunit wala siyang sinabi. Naghugas ng pinggan si Brian pagkatapos kumain at bumalik sa kwarto. Dapat ay napaka-busy niya sa trabaho kamakailan. Pagkatapos niyang maligo ay humiga na siya. Pagbalik ni Miriam na may dalang facial mask, tulog na si Brian. Habang nakatalikod sa kanya, naramdaman ni Miriam na pinaghiwalay siya ng bundok. Tiningnan ni Miriam ang kanyang mobile phone sa bedside table at nakatayo doon ng matagal, ngunit sa wakas ay hindi na siya nakapagpigil, at tahimik na kinuha ito. Nagamit niya ang mobile phone ni Brian bago kumuha ng litrato, kaya alam niya ang password. Matapos ipasok ang password, binaliktad ito ni Miriam, at wala ito. Karamihan sa mga email ay mula sa trabaho, at hindi niya gaanong naiintindihan. Nang bumaling siya sa text message, napabuntong hininga siya. Iyon ay isang binasang text message, ang nilalaman ay ilang salita lamang. Sophia Fu, yan ba ang pangalan ng assistant? O ibang babae? Hindi alam ni Miriam ang naramdaman niya nang makita ang mensaheng ito. Buburahin sana ni Brian ang hindi mahalagang impormasyon. Pinatay niya ang telepono at ibinalik sa bedside table.
Tumingin si Miriam sa malapad niyang likod at hindi napigil ang abutin ang kanyang baywang. Sa sumunod na segundo ay dahan-daang hiniwalay ang kanyang mga kamay, at pati ang lalaki ay lumipat doon, sadyang hinihila ang parehong distansya. Naasim si Miriam sa kanya. Last night he wanted her fiercely, endlessly, can't she want to hug her today? Wala bang namamagitan sa kanila maliban sa kapirasong papel na iyon at sa mga pisikal na pangangailangan na gusto niya? Naisip ni Miriam, baka mag-file siya ng divorce kapag tapos na siya sa kanyang ama. Masyadong mahaba ang 4 na taon at pagod na siyang maghintay pa. Kabanata 5. Hindi alam ni Miriam kung paano makatulog. Nang medyo may malay siya, nakaramdam siya ng cramp sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan. Alam niyang tanda ito ng kanyang oras ng pagdating. Bumalik si Brian sa mga nakaraang pagbisita. Kaya't sa pagkakataong ito, sadyang nais din ni Miriam na hanapin siya, asawa, nasasaktan ako sa tiyan. Iniunat niya ang kanyang kamay ngunit nagtapon ng isang blanko. Napamulat si Miriam sa kanyang mga mata, napagtanto lamang na wala siyang laman at malamig sa kanyang paligid. Malinaw na ang lalaking matagal nang naglalakad, at may natitirang tala sa bedside table. Ang pagsulat ni Brian ay katulad ng iba, maayos at malinis, at ang distansya sa pagitan ng bawat salita ay tama. Mahigpit na hinawakan ni Miriam ang tala sa kanyang mga braso, ang PC na pinindot niya sa kanyang puso ay tuluyang nasira, at maingat siyang umiyak. Sa nagdaang 3 taon, nang hindi siya bumalik, gumugol siya ng hindi mabilang na araw at gabi ng mag-isa, ngunit hindi pa siya nakaramdam ng gaanong komportable at sakit na butas sa puso tulad ng nararamdaman niya ngayon. Ang sakit ni tita at hindi pagbibigay pansin sa isang lamig ay nakaramdam ng hindi komportable kay Miriam. Tinawagan niya ang kumpanya upang humiling ng bakasyon, naka-off ang telepono, at nakatulog siya sa ilalim ng kumot at kumuha ng sinigang noong siya ay nagugutom. Makalipas ang 2 araw, gumaling ang lamig at sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ko. Bumangon si Miriam at naligo, gamaan ang pakiramdam, at nagdayal kay Christy. Lynn, may hihingin ako sa iyo ng tulong. Tinanong ni Christy Joe, ano ang mali? Mayaman ka ba, maaari mo ba akong ipahiram ng kaunti? Alam ni Miriam na ang pamilyang may kabuhayan ni Christy ay may parehong magulang na nagtatrabaho at ang kanilang buwanang sweldo ay hindi mataas, ngunit talagang hindi niya mapigilan. Dahil ba sa iyong ama? Nagbigay ng isang hum si Miriam. Ang unang hukom ng lungsod ay naalis, at ang balita ay napakalaki, natatakot na malaman ng mga pulubi. Nagtatrabaho ako sa night shift at hindi makalakad palayo. Sinabi ni Christy, ginagamit ko ang aking mobile phone upang ilipat sa iyo ang 80,000. Bagaman medyo mas kaunti ito, magagawa ko lamang ang napakarami sa kasalukuyan. Mag-iisip ako ng iba pang mga paraan. Panipi. Sapat na, hayaan mo akong malaman ang natitira. Hindi alam ni Miriam kung ano ang sasabihin, ang kanyang puso ay na-block. Lynn, maraming salamat, malaki ang naitulong mo sa akin. Kinamumuhian ni Christy, hindi ito ang unang araw na nakilala ko. Oh, nga pala, hindi ka ba natututo ng Pranses? Mayroon akong panauhin na nangangailangan ng isang tagasalin ng Pransya. 100,000 sa isang gabi. Gusto mo bang subukan? 100,000. Maaari kang makakuha ng 100,000 para sa isang negosasyon. Ito ay isang nakapagliligtas na dayami para kay Miriam. Sa kasalukuyan, ang kailangan lang niya ay pera. Go, bigyan mo ako ng iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay. Panipi. Ngunit napakalakas nilang uminom, kakayanin mo ba ito? Ayos lang. Hindi ba't marami kaming nainom noong nag-aaral tayo dati? Hindi mo ba alam kung gaano ako uminom? Panipi. Okay lang yan. Tapos na silang dalawa sa pag-uusap sa 2 o 3 pangungusap, at di nagtagal, nagpadala ng numero si Christy. Tinawag ni Miriam ang kabilang partido, at alam ng kabilang partido ang pangalan ni Christy at hiniling sa kanya na magdala ng sarili niyang mga damit. Magkita tayo sa Hay Hotel ng alas 6 ng gabi. Kumuha si Miriam ng isang papel upang isulat. Matapos ang paggugol ng 3 minuto sa pakikipag-ayos upang makamit ang mataas na halaga na pansamantalang pagsasalin, si Miriam ay nasa mabuting kalagayan at nais lamang sumigaw. Kung manghihiram ka at kumita, makakakuha siya ng isang kabuuang 180,000. Para sa pansamantalang trabaho na ito, nag-ingat si Miriam, nagtatapon sa kabeta, kinukuha ito ng maraming oras,
nasulyapan ang huli na oras, mabilis na nagbihis, at lumabas na may susi ng bag. Mga 10 minuto, nakarating ang taxi sa Hay Hotel. Sinabi lang ni Miriam sa waiter ang kanyang numero ng mobile phone. Alam ng waiter kung aling bisita ang nasa pribadong silid at dinala siya sa ikatlong palapag. Ang mahabang koridor ay natatakpan ng isang malambot na pulang carpet, at walang tunog nang maapakan niya ito. Mayroong 4 na tao sa pribadong silid. Si Miriam ay maaaring makakita ng isang sulyap na siyang pinuno, at umakyat at inunat ang kanyang kamay, Mr. Chen, ako ang tagasalin ng Pransya na si Miriam sa oras na ito. Panipi. Oh, halika. Nang makita na binati ni Miriam ang kanyang sarili kaagad sa paglalakad niya, kaakibat ng bihis at natural na ugali, hinahangaan siya ni Pangulong Chen at nakipagkamay sa kanya. Ipinakilala ni G. Chen ang mga tao sa paligid niya kay Miriam sa ilang maikling pangungusap, pati na rin ang pulong sa negosasyon ngayon, tungkol sa pag-export ng mga kalakal, sapagkat ang kabilang partido ay kumakatawan sa Pranses, kaya hiniling nila sa kanila na isalin. Kabanata 6. Hindi nagtagal bago dumating ang kinatawan ng kabilang partido. Ang kinatawan ay Pranses, ngunit hindi kasama ang kanyang katulong at ang 2 pang mga boss. Nakita ni Miriam na ang isa sa mga matangkad ay medyo pamilyar, ngunit hindi niya alam kung saan siya nagkakilala. Malinaw na kinilala siya ng lalaki, at ngumiti ng nakangiti, Ms. Miriam, panipi. Sa pagtingin sa kanyang nakangiting mainit na mga mata, sa wakas na alala ni Miriam. Si Siang Dongnan, dating mag-aaral ng kanyang ama, ay nagtatrabaho din sa korte. Ang 2 ay itinuturing na nakatatanda, ngunit maya-maya ay lumipat sa Switzerland si Siang Dongnan dahil sa negosyo ng pamilya at hindi na bumalik. Kapatid, ngumiti din sa kanya si Miriam. Dahil ito ay isang negosasyong komersyal, magkakilala ang 2 at hindi mapag-usapan ang nakaraan, kaya't sa pribado lamang sila nakakapag-usap. Nakaupo si Miriam sa ilalim ni G. Chen, nakikinig ng mabuti sa mga salita ng ibang kinatawan, at pagkatapos ay isinalin ito kay G. Chen. Matapos marinig ni G. Chen ang mga tugon, sasabihin niya sa mga kinatawan ng kabilang partido sa Pranses. Ito ay isang pagsubok ng pakikinig, at ang wika ng bawat bansa ay magkakaiba, at maaaring mayroong ilang mga puwang sa pagsasalin sa ibang wika. Sinubukan ni Miriam ang kanyang makakaya upang gawing maikli ang pagsasalin hanggat maaari upang maunawaan ng magkabilang panig. Sa kalagitnaan ng negosasyon, lahat ay nasa sabik at nagklink ng baso. Lahat ay hinarang ni Miriam para kay G. Lu. Bago umalis ang kanyang tiyahin, uminom siya ng malamig na bagay, unti-unting namumutla ang mukha. Mayroong isang pagtingin kay Miriam sa timog silangan, at siya ay sumandal sa tainga ng kinatawan upang sabihin ang ilang mga salita, at may mas kaunting mga clinks sa likod. Karamihan sa kanila ay kumakain ng gulay. Umupo si Miriam at mas komportable ang pakiramdam. Sa mas mababa sa 1 oras at kalahati, ang negosasyon ay karaniwang natapos ng maayos, at pinirmahan ng 2 partido ang kontrata. Nang makita na wala silang kinalaman sa kanila, nag-usap sina Miriam at G. Chen, tumayo at nagtungo sa banyo. Nais niyang maglaan ng sandali upang magsigarilyo, ngunit nang naramdaman niyang hindi niya dinala ang kanyang bag, naghugas siya ng kamay at umalis. Pagdating ko sa koridor, nagkataong tumakbo ako sa timog-timog silangan. Nagkusa si Miriam na kumustahin, kapatid, salamat ngayon lang. Kung hindi dahil sa pagtulong sa timog silangan, maaaring siya ay nagtatapon habang hawak ang banyo habang umiinom. Walang anuman. Ngumiti ng mahina si Siang Dongnan, nakita ang basa niyang mga kamay, kinuha ang panyo mula sa kanyang bulsa at inabot ito, huwag kumuha ng tubig sa iyong mga kamay, madali itong malamig. Hindi rin malugod na natanggap si Miriam, at masaganang kinuha ang panyo at pinahid sa kanyang kamay, na pabiro. Dati kitang nakikita na may dalang panyo, ngunit hindi ko inaasahan ang kapatid na iyon, mayroon ka pa ring ganitong ugali ngayon. Sanay na ako dito, at ang kerchief ay kalinisan. Sinundan siya ni Siang Dongnan sa pribadong silid, at nagtayo sila ng balikat. Narinig ko ang tungkol sa guro nang bumalik ako, ngunit hindi kita makontak nang wala ang iyong telepono. Nararapat sa kanya, sinabi ni Miriam, na walang ekspresyon sa mukha. Senior kuya, hindi mo na dapat pakiramdaman. Dahil hindi niya alam kung paano siya mahalin sa ganitong posisyon.
Masyado siyang sakam. Panipi. Marahan na bamantong hininga si Siang Dongnan, kumuha ng isang business card at inabot ito sa kanya, narinig kong hindi pa nasentensyahan ang guro. Kung mayroong anumang pangangailangan, maaari mong sabihin sa akin. Kung sa bagay, nakasama ko ang guro ng maraming taon. Panipi. Nag-atubili si Miriam, ngunit kinuha ang card ng negosyo. Nang makilala niya si Siang Dongnan, naisip niya ang tungkol sa paghiram ng pera sa kanya, ngunit ang 2 milyon ay hindi isang maliit na halaga kung tutuusin, at medyo nahihirapan din siyang sabihin. Ito ay masyadong nakakahiya na ang kanyang ama ay pa rin ang kanyang guro. Well, kakausapin ko ang aking nakatatanda kung kinakailangan. Inalis ni Miriam ang ideya ng paghiram ng pera at binago ang paksa, narinig ko na nagpakasal ka kaagad pagkatapos mong pumunta sa Switzerland. Kumusta ka, Panipi? Hindi mabuti. Ang mapundi na mukha ni Siang Dongnan ay nagpakita ng isang mapang-akit ng ngiti, at mahinang sinabi, ang aking asawa ay masyadong masaya upang kontrolin. Karamihan, 3 lalaki ang lumapit sa kanya sa isang araw. Hindi ako nakatiis at humiling ng hiwalayan. Panipi. Panipi. Hindi inaasahan ni Miriam na magiging ganito ang kanyang buhay, at hindi tumugon ng ilang sandali, wala ka bang anak? Naghiwalay ka, paano ang bata? Panipi. Ang ugali niya, takot akong sirain ang aking anak na babae, kaya't hinati ko ang kanyang pag-aari sa kalahati at nakuha ko ang karapatan sa pangangalaga ng kanyang anak na babae. Sa pagkakataong ito ay bumalik ako, dinala ko rin ang aking anak na babae, na pinaplano na manirahan sa bansa ng mas mahabang panahon. Panipi. Nang makita si Miriam na nakasimangot sa timog silangan, tila medyo nahiya siya, at ngumiti, Junior sister, huwag kang nahihiya na magtanong, hindi ito isang malaking pakikitungo. Ang mag-asawa ay natural na hiwalayan. Panipi. Hinayla ni Miriam ang kanyang labi at ngumiti, ngunit hindi nagsalita. Kabanata 7. Naisip niya ang kasal nila ni Brian. Matapos ang 3 taong pagsasama, hindi nagbago ang relasyon ng dalawa. Ito ay tulad ng isang estranghero na nakatali sa isang piraso ng papel at isang kontrata na naninirahan sa ilalim ng isang bubong. Nakaharap sa kalmado, pinigilan, at pinaghiwalay na lalaki ni Brian, paano siya ginugol ng 3 taon sa kanya. Sa sandaling ito, biglang kumabog ang ibabang bahagi ng tiyan ni Miriam, namumutla ang kanyang mukha, at lamambot ang kanyang mga binti at halos mahulog. Mabilis na hinawakan ni Siang Dongnan ang kanyang kamay, nakikita siyang namumutla, at nag-alala ang nagtanong, hindi ako maayos. Dapat ba kitang dalhin sa ospital? Panipi. Okay lang. Kinaway ni Miriam ang kanyang kamay, napalaya mula sa kanyang kamay at tumayo, ang kanyang ekspresyon na medyo mapait, sa totoo lang, naiinggit ako sa iyo. Masama ang buhay ko. Kung sasabihin ko na diborsyo, ako ay magdidiborsyo. Panipi. Ikaw at Brian. Bagaman hindi na bumalik si Siang Dongnan sa loob ng maraming taon, madalas niyang nakipag-ugnay sa ama ni Lu at alam na si Miriam ay ikinasal kay Brian. Sinasabing ang background ng pamilya ng ibang partido ay hindi masyadong maganda. Pinahiya ka niya. Umiling si Miriam. Kung pinahiya siya ni Brian, pagbibiro niya siya buong araw, ngunit magkakaroon siya ng ganoong uri ng walang malasakit na hitsura. Nang siya ay bumalik minsan sa 1 linggo, ang kanyang tahanan ay tila wala sa kanya. May nais sabihin si Miriam. Nang siya ay tumangala, nakita lamang niya ang isang pangkat ng mga tao na papalapit. Ang mga lalaking nakasuot at sapatos ay tila mga elite sa negosyo. Ang lalaking nasa harap ay nakasuot ng isang iron gray suit na may maikling itim na buhok na sukli ng maingat. Ang ugali ay kapansin-pansin, at mahirap pansinin. Nakita ni Miriam ang payat na figure sa tabi niya, sa kulay abong damit na katulad niya. Sinuot ang cool na kulay sa kanyang ngunit napakaliwanag, maputi at maislan, na may bahagyang ngiti sa labi. Nanigas ang katawan ni Miriam. Naramdaman niya na ang babaeng nakatayo sa tabi ni Brian ay ang parehong babae na nakausap sa kanya sa huling pagkakataon. Dapat talaga. Si Brian, na lumapit, ay nakita rin si Miriam. Nang makita siya nitong nakatayo kasama ang isang lalaki, parang nakasimangot ang mga kilay niya. May gusto siyang sabihin. Ang babaeng katabi niya ay inalis na ang pintuan ng pribadong silid at marahang sinabi, Mr. Chow, mangyaring pumasok sa loob. Panipi.
Naisip ni Miriam sa kanyang sarili, ito ang babae na nakipag-usap sa kanya sa huling pagkakataon, at ang kanyang boses ay mas mahusay kaysa sa nasa telepono. Nang makita si Brian na pinamumunuan ang mga tao ng walang salita, hinawakan ni Miriam ng mahigpit ang kanyang damit. Nais din niyang kunin ang kanyang mga yapok at umalis, ngunit hindi niya inaasahan na kumakabog ang kanyang tiyan, at nadapa siya ng diretso. Miriam, papasok na si Brian sa pribadong silid. Narinig ang pagkabalisa ng pagsigaw ni Siang Dongnan, tumingin siya at nalaman na nakahiga sa carpet si Miriam at namumutla ang kanyang mukha. Iniwan niya ang mga taong nagtulak sa kanya at lumakad. Pakawalan. Pilit na pinipiga sa timog silangan, binuhat ni Brian ang tao at naglakad sa labas ng hotel na may kalmadong mukha. Malamang nahulaan ni Siang Dongnan kung sino ito, at hindi siya naabutan, ang kanyang mga mata lamang ang kumikislap. Dinala siya ni Brian sa emergency room ng ospital. Habang naghihintay, tinatawagan niya si Sofia na namamahala at hiniling na kanselahin ang negosasyon ngayong gabi. Matapos maghintay sa labas ng halos 10 minuto, bumukas ang pintuan ng ward. Lumabas ang doktor at hinubad ang maskara at diretsyong tinanong kay Brian, "Ikaw ba ang kanyang asawa?" Tumanggo si Brian, "Opo. Alagaan mo ang asawa mo at huwag nang hayaan siyang uminom at manigarilyo." Pinahiya ng doktor, malamig siya sa sarili niyang palasyo. Kung hindi niya ayusin ang kanyang schedule at alagaan ang kanyang katawan, magiging problema kung makakakuha siya ng isang sanggol sa hinaharap. Nagreseta ako ng gamot para sa kanya at inaalala kong hayaang uminom siya sa tamang oras. Panipi. Salamat sa iyo, doktor. Kahit na umalis ang doktor, ang isip ni Brian ay bumubulol pa rin ngayon, pinunasan ang mga kilay gamit ang mga kamay. Dahil sa pag-uusig ng kanyang pamilya, kinailangan niyang pakasalan si Miriam, at natural na naiinis siya sa kasal na ito. Sa makatuwid, kinakailangan siyang mag-sign ng isang kontrata kapag nag-asawa. Pinaghiwalay ng dalawang partido ang kanilang mga gawain at inaasahan na hindi makagambala sa diborsyo. Ngunit nang makita na si Miriam ay namuhay ng napakasama sa kanyang sarili, siya ay nakaramdam ng sakit. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang batang babae na nasa edad 20s kung tutuusin, kailangan niyang alagaan siya kahit na ano paman. Bumaba si Brian sa supermarket ng ospital at bumili ng isang mainit na lugaw. Pagpasok ko sa ward, nakita kong nagising si Miriam, tila pilit na umupo. "Ano ang ginugulo mo?" Inilalagay ni Brian ang sinigang sa mesa at nilagyan ng unan sa kanyang likuran upang komportable siyang sandalan. "Hindi ba masaya lang ang paninigarilyo? Bakit nakaka-adik?" Panipi. Umalis na ba siya? Kabanata 8. Nakita ni Miriam na medyo nagulat si Brian. Ilang beses na niya itong hindi nakita. Tila nakita niya siya ng pinakamaraming beses sa nakaraang mga araw. Ipinadala pa rin siya sa ospital, medyo parang panaginip. Nang makita siyang tinatanong nito, hindi rin sumagot si Miriam, nilaktawan lang ang simula. Bumantong hininga si Brian, hinayla ang upuan at umupo dito, at binuksan ang mainit na lugaw. Hindi napigilan ng kanyang boses ang kanyang tuka, "Mula ngayon, bigyan mo ako ng pagtigil sa paninigarilyo, narinig mo na." Ngini siya ni Miriam at galit na sinabi, "Hey, sino sa palagay mo ikaw?" Panipi. "Miriam, hindi ka bata, huwag maglaro ng temper ng bata." Banayad na sinabi ni Brian, hinihipan ang sinigang at ipinasa ito sa kanyang mga labi, "Hiniling ko sa kanila na ilagay ang candy na gusto mo. Kumagat ka. Kunin mo, huwag mong kainin." Inikat pa ni Miriam ang katawan niya, hindi maganda ang tono niya. Mukha siyang maalalahanin, naaalala kung ano ang gusto niyang kainin at kung ano ang ayaw niyang kainin. Bakit sila pinakasalan ng dalawa tulad ng paglalakad sa manipis na yelo? At hindi siya bata, at hindi rin siya nagbibiro. Nang makita ang batang nagmatigas ng ulo, kumunot ang noo ni Brian, ibinaba ang ulo upang kainin ang lugaw, inabot ang kanyang kamay upang kurutin ang kanyang mga labi, at sinubsob siya, pinilit na buksan ang kanyang bibig at pakainin ang mainit na lugaw sa kanyang bibig. Tumibok ang dibdib ni Miriam upang labanan, at niloko siya ni Brian, diretso na naipit ng mga mahahabang binti ang kanyang mga binti hanggang sa mamatay, at ang paulit-ulit na malalim na SS ay halos napasinghap si Miriam. Matapos ang paulit-ulit na pagpapakain tulad nito ng maraming beses, ang mangkok ng sinigang ay bumaba,
at ang tao sa kanyang mga braso ay kumalma din, nakatingin sa kanya ng mga mata na malapad ang mata, na para bang nagkasala siya ng di mapatawad. Sinahad ni Brian ang kanyang maselang labi sa mga daliri. Ito ay mapusyaw na kulay rosas at malambot. Naramdaman niya ito pagkatapos lamang ng Sing, ngunit ito ay isang ospital, at kailangan niyang sugpuin ang anumang mga saloobin, at hindi siya maayos. Inilagay ni Brian ang kanyang kamay sa gilid ng utak ni Miriam, na parang hinahawakan niya ito ng maislan at malambot sa kanyang mga braso, at medyo malamig ang boses nito, Miriam, kung makita kita na naninigarilyo sa susunod, may paraan ako upang harapin ka. Panipi. Oo, gusto kong alagaan mo ito. Medyo naguluhan si Miriam nang makita siyang nag-iinit, at ayaw salubungin ang mga mata, ngunit pinilipot ang kanyang katawan, hinugot ang balot at tinakpan ito, pakiramdam ng pagkabalisa. Kung sa tingin niya ay hindi komportable, dapat siyang manatili, tama. Hanggat mananatili siya upang alagaan ang kanyang sarili at may mas mahusay na pag-uugali, tiyak na hindi siya lalaban sa kanya, garantiya. Kaya lang nag-isip ng mabuti si Miriam. Makalipas ang 1 minuto, may kumakalusot na tunog ng mga plastic bag na nakapak. Narinig niyang sinabi ni Brian, mayroon akong haharapin. Dapat magpahinga ka muna. Sasanduan kita kapag may oras bukas-bukas ng umaga. Panipi. Labis na nabigo si Miriam kaya't mas binalot niya ang balot. Sa kanyang puso, siya ay mas masahol kaysa sa trabaho. Nang makita na walang sinabi si Miriam, kinailangan ni Brian na tumigil sa pintuan at tinanong, nais mo bang tumulong ako? Hindi. Alam ni Miriam na ang tinutukoy niya ay ang gawain ng kanyang ama. Nang marinig niya ang salitang, tulong, pakiramdam niya ay asim at inis, malulutas ko ang problema ng mag-isa, makakapunta ka. Bahagyang bumantong hininga si Brian. Hindi niya gusto ang kasal na ito, ngunit siya ay hindi bababa sa kanyang nominal na asawa. Maayos ang ugali niya ng matagal nang ikinasal, at hindi niya ito inabala sa anupaman, at hindi niya ito ganap na baliwalain. Pagkalabas ng ward, nag-isip sandali si Brian, inilabas ang kanyang mobile phone mula sa kanyang bulsa at nagdayal, tutulungan mo akong makipag-ugnay kay G. Siyang at tanungin siya kung siya ay malaya. Gusto kong bisitahin siya. Panipi. Nagising sa umaga, naghintay si Miriam hanggang 11 sa ospital, ngunit hindi pa rin dumating si Brian. Nagsinungaling siya sa kanya. Kabanata Siyam. Matapos ang pagkabigo, mahinahon na lumabas si Miriam sa ospital at dumiretso sa kwarto nang umuwi siya, na hinayla ang aparador. Nang lumipat siya sa pwesto ni Brian, hindi na niya madala ang maraming bagay. Ngayon ay nakapak na niya ang lahat sa 2 kahon ng mas mababa sa kalahating oras, ngunit ang ilang mga coats ay masyadong mabigat at itinapon niya ito sa cabinet. Sumulyap si Miriam sa apartment na tinitirhan nila ni Brian. Tila may mga anino ng mga ito sa bawat sulok. Iniwan niya ang susi sa cabinet ng sapatos at itinulak ang malita na umalis ng walang nostalgia. Mula sa oras na natanggap ng babae ang tawag sa pagpupulong kagabi, dapat niyang malaman ang lahat. Tumagal sa kanya ng 3 taon upang hindi mapainit ang puso ng isang lalaki, ngunit hindi ito nangangahulugang hindi kaya ng ibang mga kababaihan. Bukod, ang kasal na ito ay orihinal na isang pagkakamali, hayaan siyang wakasan niya ito ng maaga. Pagkaalis sa tirahan ni Brian, diretso ni Miriam ang pagdrag ng mga bagay sa kanyang ina. Hindi niya nais na gumastos ng oras kasama si Brian, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maaaring suportahan siya na gumastos ng pera sa isang hotel. Matagal nang nag-doorbell si Miriam at hindi tumugon. Tinaasan niya ang kilay at tinawag si Nanay Lo. Ang tawag ay konektado sa lalong madaling panahon. Narinig ni Miriam ang ingay sa tagiliran ni Nanay Lo at hindi mapigil ang tanungin, "Ma, wala ka ba sa bahay?" "Ah, wala ako rito, mag-eehersisyo ako sa labas." Malabong sinabi ni Nanay Lo, "Miriam, okay ka lang? Kung okay lang, tatawagan ka ni Nanay mamaya." Panipi. Hindi naniwala si Miriam, kaya't kinuha niya ang pagkakataong magtanong, "Ma, saan ka nag-eehersisyo?" "Hahanapin kita." Panipi. "Huwag ka, malayo ito." Tulad ng pinag-uusapan ni Nanay Lo tungkol sa isang bagay, marinig ni Miriam ang isang tao doon na sumisigaw ng malakas na tinig, "Hoy, wala na ang mga panauhin, huwag ka bang pumunta sa mesa at tumayo upang tumawag sa anumang telepono?" "Ma, narinig ko ang lahat."
Pinigilan ni Miriam ang galit sa kanyang puso at kalmadong sinabi, sabihin mo sa akin ang address. Iniwan ni Miriam ang Malite sa bahay ng nangungupahan sa tapat, at binigyan siya ng 500. Sumakay siya ng taxi papunta sa restaurant kung saan sinabi ni Lumo, at pagpasok niya sa pintuan, nakita niya si Lumo na nakayuko upang linisin ang isang mesa. Ang asawa ng unang hukom ng City to, na naging pampered sa buong buhay niya, ngunit ngayon ay nagtatrabaho siya bilang isang waiter sa isang restaurant. Hindi mapigilan ni Miriam ang kanyang ilong na masakit at hindi maigalaw ang mga yapak niya, inay. Miriam dito. Medyo nahihiya si Nanay Lu nang makita si Miriam, mabilis niyang nilinis ang mesa, kinausap ang foreman, at pumunta sa kanto kasama si Miriam. Nakita ni Miriam na ang kaliwang kamay ni Nanay Lu ay pula at namamaga, at hinawakan ang braso at tinanong, ano ang problema? Okay lang, paso lang. Sinubukan itong itago ni Nanay Lu, sinasabing wala siyang pakialam, ngunit hindi mapigilan ni Miriam na kalagkarin si Nanay Lu palabas ng restaurant at sumakay ng taxi sa ospital. Salamat sa kanyang desisyon ay tama. Sinabi ng doktor na siya ay malubhang sinunog, at magiging supportive kung hindi niya ito haharapin ng maayos. Ma, hindi ba kita pinayaang manatili sa bahay? Binalikan ni Miriam ang gamot at pinahid ang sugat ng kanyang ina, nasamid ang boses ng magsalita, hindi kita kayang bayaran. Mabuti naman si nanay kapag wala siyang ginagawa sa bahay. Ang pagpunta sa restaurant ay magiging ilang daang sa isang araw. Panipi. Tulad ng sinabi niya, hindi mapigilan ni Inang Lu na umiyak, kung hindi pa nagawa ng iyong kalokohan ang ganoong bagay, magiging masaya pa rin ang aming pamilya ngayon. Hindi ako makatulog kahit na alalahanin ko ito buong araw. Panipi. Quit. Hindi ako papayag na pumunta sa hinaharap. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Sinabi ni Miriam, kahit gaano kahirap ang aming pamilya, hindi kita hahayaang magduse ka. Hahanap ako ng paraan para kay tatay. Panipi. Paano mo madadala ang isang mabigat na pasanin? Si Nanay Lu ay gumaan sa pag-iisip ng kanyang anak na babae, ngunit pinahid niya ang kanyang luhan dahil sa pera, 2 milyon, hayaan mong mamatay ang iyong ama sa bilangguan, pabayaan na lamang natin ito. Alam ni Miriam na galit ang pinag-uusapan ng kanyang ina, at balisa pa rin siya sa mga gawain ng kanyang ama. Inay, nangangako akong manghihiram ng pera upang mapunan ito sa loob ng takdang oras. Huwag mag-alala tungkol doon. Panipi. Si Nanay Lu ay isang magandang ginang. Kilala niya ang kanyang ama sa edad na 18. Pinakasalan niya siya sa edad na 20 at buong pusong inalagaan ito matapos maipanganak si Miriam. Siya ay umasa sa kanya habang buhay. Nang bumagsak si Padre Lu, nagpanik siya. Ang anak na babae ay sapat na kalmado. Nang makita ang kanyang anak na babae na sinabi ito, tumanggaw si Luina. Matapos makainom ng gamot sa 1 linggo, dinala ni Miriam ang kanyang ina para umalis, at nakita niya ang isang hindi inaasahang larawan nang makalabas siya ng elevator. Kabanata 10. Ang ina ng asawa niyang si Brian ay hinawakan ng isang dalaga, at silang dalawa ay lumakad dito na nag-uusap at nagtatawanan. Matapos ang isang masusing pagtingin, alam pa rin ng babaeng si Miriam, na nagkataong kasama si Brian kagabi. Mukhang hindi inaasahan ni Nanay Xiao na makikilala niya si Miriam sa ospital. Nang tumingin siya sa isa't isa, nawala ang hiya sa mukha ni Nanay Xiao. Tumanggaw siya at kinamusta si Nanay Lu, at nakangiting sinabi, hindi maganda ang aking kalusugan, kaya hahayaan ako ni Brian na dalhin ako ni Sofia sa ospital. Huwag masyadong isipin ang tungkol dito. Panipi. Alam ko, katulong ni Brian. Nakangiting sabi ni Miriam, nakahawak sa braso ng kanyang ina nang walang kahit na mahiyain. Ito ay maaari mo lamang akong tawagan sa susunod, ina. Hindi mo kailangang tawagan ang mga tagalabas para sa mga ganoong bagay. Panipi. Ngumisi si Nanay Xiao. Labis na mayabang si Sofia. Nang marinig niyang nilinis ni Miriam ang kanyang sarili, nanlamig ang kanyang mukha, Miss Lu, ako ang katulong ni Pangulong Xiao. Ang pag-aalaga ng ina ni Pangulong Xiao ay din ang aking panloob na gawain, at hindi ako isang tagalabas. Panipi. Nang makita na si Xiao San ay sobrang mayabang, hindi masaya si Nanay Lu at nais na labanan ang kawalan ng katarungan para sa kanyang anak na babae. Huminto si Miriam, at mahinang sinabi, ang iyong boss ay si G. Xiao, at ako ang kanyang asawa.
Tawagin mo akong Ginang Xiao sa halip na Miss Lo. Hindi ko alam ito, duda talaga ako kung paano ka nakarating dito, nang panipi. Nagdilim ang mukha ni Sofia. Sumulyap lang si Miriam, at ngumiti upang harapin si Ina Xiao. Pasensya na, may gagawin ako. Hindi kita masasabayan pabalik, kaya't pakawalan ka ni Miss Sofia. Aalis muna ako, panipi. Sige, tumanggo si Nanay Xiao, at hindi nagsabi ng kahit anong mabait na salita. Nasulyapan din ni Miriam ang paghamak sa mga mata ni Xiao. Parang hindi niya ito nakita, hinawakan niya ang kanyang ina at nilagpasan ang mga ito, ngunit ang puso niya ay mabigat. Bago magpakasal, inalagaan niya ng espesyal ang pamilya ni Brian, at nagdala ng mga regalo upang bisitahin ang pamilya ni Xiao. Ito ay lamang na walang sino man sa pamilya Xiao ang nagbigay sa kanya ng magandang mukha, at ang ina lamang ni Xiao ang nagtrato sa kanya ng mas mahusay, marahil dahil sa yaman ng kanyang pamilya. Nang maospital ang ina ni Xiao na may mga bato sa bato, si Miriam ay gumugol ng kalahating buwan sa ospital na nag-aalaga sa kanya. Personal niyang naghanda ng 3 pagkain sa isang araw at dinala ang ospital sa ina ni Xiao. Inalagaan siya hanggang sa siya ay mapalabas. Gayunpaman, sa loob ng mahabang panahon, siya ay kasing ganda sa ina ni Xiao tulad ng kanyang ina na biolohiko, ngunit hindi naman siya ginusto ng kabilang partido, at pagod na siya. Sobrang pagod. Hindi mahalaga kung paano siya nagbayad, hindi ito makikita ni Brian. Nang siya ay umalis sa ospital, napagtanto ni Miriam na kumuha siya ng 2 pack na mas kaunti sa gamot, at hiniling sa kanyang ina na maghintay para sa sarili bago bumalik upang kunin ang gamot. Sa promenade, nakilala ko ulit si Sofia. Sa oras na ito ay wala ang ina ni Xiao sa tabi niya. Nang makita ni Sofia si Miriam, tinapakan niya ang mataas na takong upang harangan ang kanyang mga paa. Miriam, mag-usap tayo. Napaka-domineering ng hitsura na iyon. Hindi siya tiningnan ni Miriam, at lumakad ng ilang beses, ngunit patuloy na humihinto si Sofia, kaya't kailangan niyang tumigil. Ano ang pag-uusapan? Ang pangalan ko ay Sofia, maaari mong suriin kung anong background ng pamilya. Sinabi ni Sofia, na may bahagyang paghamak, alam ko rin ang tungkol sa pagkahulog ng iyong ama. Ngumiti si Miriam ngunit hindi ngumiti, ang pagkahulog ng aking ama mula sa kabayo ay kilala sa buong lungsod. Kakaiba kung hindi mo alam. Panipi. Nang hinihintay niya si Brian sa ospital ng umaga, sinuri niya ang impormasyon ni Sofia gamit ang kanyang mobile phone. Ang kanyang ama ay isang ahente ng real estate, at siya ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Si Sofia ay isang maputi at mayamang kagandahan. Ang nasabing isang mayamang anak na babae ay handang magtrabaho bilang isang katulong para sa iba, at maaaring hulaan ang dahilan. Malinaw na, ayaw ni Sofia na makipag-usap ng walang kabuluhan kay Miriam, at dumiretso sa puntong, alam kong kailangan mo ng 2 milyon. Kung hiwalayan mo si Brian, ang 2 milyong ito ang magiging regalo ko sa iyo. Panipi. Simple lang siyang kumuha ng tseke mula sa kanyang bag, sumulat ng ilang beses, at iniabot kay Miriam gamit ang 2 daliri at isang clip. Sumulyap si Miriam sa tseke, isang tunay na 2 milyong tseke na may selyo dito. Kung sasang-ayon siya, maaari niya itong ipangcash sa bangko gamit ang tseke. Hindi sumagot si Miriam, sumulyap lang sa kanya. Mabuti naman kami ni Brian, bakit siya pinaghiwalay? Hindi ko pwedeng hiramin ang 2 milyong ito. Panipi. Kabanata 11. Miriam, hindi mo ito maaaring hiramin. Determinado si Sofia, hindi bibigyan ka ng pera ng bangko, at wala kang bahay na ibebenta, at ang mga kaibigan sa paligid mo ay mas mahirap pa, na may malaking halaga na 2 milyon. Saan ka galing? Gawin. Panipi. Sa palagay mo ba nagmamalasakit siya sa relasyon mo ni Brian? Oh, natatakot akong napansin mo ito mismo. Kung nagmamalasakit siya sa iyo, hindi siya ikakasal ng maraming taon, at hindi kanya isasama sa kumpanya upang makilala ang mga kasamahan. Panipi. Ngumiti si Sofia, at nagpatuloy, nakakatawa na sabihin na mahigit 1 taon na ako sa kumpanya, ngunit hindi alam ng lahat na may asawa si Brian. Nakakatawa ka ba? Panipi. Ang simpleng pangungusap na ito ang dumurog sa kuta sa puso ni Miriam. Nakakatawa, bakit hindi? Ito ay isang biro mula nang ikasal siya kay Brian. Walang kasal, sertipiko lamang ng kasal at ang kontrata na ginawa niya, at ganoon ang kasal. Miriam,
tigilan mo na ang panloloko mo. Dalawang hakbang ang hinarap ni Sofia, nakatingin sa ibaba, na may isang mayabang na ugali, hindi ka mahal ni Brian, at ang agwat sa pagitan mo at siya ay higit pa sa kaunti. Tinaas ni Miriam ang kanyang ulo upang tumingin kay Sofia, kailan kayo nagkasama at namuhay ng magkasama? Hindi inaasahan ni Sofia na tatanungin ito ni Miriam, ngunit natigilan siya, ngunit wala siyang sinabi, na parang itinutulak ang lahat kay Miriam, nakasalalay lamang ito sa kung ano ang naiisip ni Miriam. Ngumiti si Miriam, marahil ay naintindihan lahat, at kinuha ang perang papel na hawak ni Sofia, tiniklop at pinunit ito ng mariin. Tiklupan ito ng 3 beses at pira-piraso ng papel. Itinaas ang kanyang kamay at itinapon sa katawan ni Sofia, malambing ang boses nito, kasal, iiwan ko si Brian, ngunit may tatago mo ang perang papel na ito para sa iyong sarili. Hinampas ni Miriam ang balikat niya, at humakbang palayo. Hindi mahalaga kung gaano napalaki, napahiya ang mukha ni Sofia, at sinigawan niya si Miriam, hindi mo talaga alam kung ano ang mabuti o masama. Hindi ito pinansin ni Miriam. Matapos ibalik si Nanay Lou sa kanyang tirahan, tumawag ang abogado at tinanong kay Miriam kung naipon niya ang pera. Magsisimula ang pagsubok sa loob ng ilang araw. Sinabi ni Miriam na dapat siyang mag-hang up sa lalong madaling panahon at bumantong hininga. Pinagsisisihan talaga niya na alam niyang hindi niya guguluhin ang tseke ng mayabang. Sa bagay, hiwalayan na nila ni Brian. Ano ang mali sa pagkuha kay Sofia ng 2 milyon para sa wala? Maingat na tinanong ni Nanay Lou, Miriam, hinihimok ka ba ng abogado? Okay lang, malulutas ko ito. Ngumiti si Miriam, pinahinga ang Nanay Lou, tulungan mo akong mag-impake ng aking damit, lalabas ako sa pamimili, at babalik upang maghanda para sa iyo, okay? Miriam, huwag kang masyadong mapahiya. Walang ibang paraan. Ang iyong tatay ay makukulong sa kulungan ng ilang taon ng higit pa, ngunit ang iyong ina ay isang anak na babae lamang at hindi mo nais na magkaroon ka ng masamang buhay. Panipi. Ma, huwag mag-alala, may pakiramdam akong panukala. Paulit-ulit na nangako si Miriam na hindi siya gagawa ng kahit anong hanggal, at inaliw nito si Nanay Lou. Pagkalabas ng bahay, kumuha siya ng isang business card mula sa kanyang bulsa at nadial ito gamit ang kanyang mobile phone. Kapatid, may oras ka ba? Wala pang 10 minuto makarating si Miriam sa napagkasunduang coffee shop, dumating din siya sa Timog Silangan. Hawak-hawak niya ang isang rosas at malambot na maliit na loli sa kanyang mga braso, mga 4 o 5 taong gulang, malambot at napakakyot. Matapos umupo sa Timog Silangan, ngumiti siya ng walang magawa, paumanhin, si Tian ay medyo nagalit noong hapon. Pumunta ako sa kindergarten upang kunin ito. Nagkaroon ng siksikan sa trapiko sa kalsada. Panipi. Okay lang. Sumulyap si Miriam kay Little Lolita, ang cute ng anak mo. Si Tian ay tila medyo natakot sa buhay. Patuloy siyang nagtatago sa mga bisig ni Siang Dongnan, at nang hilingin sa kanya na sumigaw sa Timog Silangan, ayaw din niya, ngunit paminsan-minsan ay tiningnan si Miriam ng paikat na mga mata. Tiningnan ito ni Miriam ng may inggit. Ikinasal lang siya kay Brian sa pulong na iyon. Sa tuwing nakakakita siya ng isang taong may hawak na isang bata sa kanyang mga kamay, siya ay sobrang naiinggit, at pinapagod niya ang kanyang utak upang malaman ang mga paraan, tulad ng mga butas sa manggas, o uminom ng alak si Shane Brian upang dolyar maakit siya sa isang pagtatangka upang makuha siya hindi sinasadya anak. Mas matalino si Brian kaysa sa iniisip niya. Ibubunyag niya ang maraming bagay tulad ng ginawa niya, upang hindi siya lokohin. Sinabi niya na kung wala siyang anak sa loob ng 4 na taon, hindi niya ito gugustuhin. Hindi ba huwag gawin ito sa loob ng 4 na taon, magdidiborsyo sila pagkalipas ng 4 na taon. Kabanata 12. Iniisip ni Miriam na siya ay sobrang tanga kapag iniisip niya ito. Paano magkakaroon ng anak ang isang lalaking hindi mahal ang sarili? Nawala ang kanyang plano at nabigo, kung hindi ay magkakaroon siya ng anak at hindi magkakaroon ng kumpletong pamilya. Natatakot akong hindi ka sapat, kaya't nagsulat ako ng 2.5 milyon. Sa Timog Silangan, kumuha siya ng tseke sa Miriam. Hindi nagpanggap si Miriam, at diretso itong kinuha. Matapos makumpirma, kumuha siya ng isang ballpen at papel mula sa kanyang bag at sumulat ng isang IOU kay Siang Dongnan, kapatid,
Susubukan ko ang aking makakaya upang ibalik ito sa iyo sa loob ng 1 taon. Ito ay hindi hihigit sa isang maliit na halaga ng pera sa akin. Itinulak ni Siang Dongnan ang IOU at ngumiti, bukod, iyon din ang aking guro. Maaari mong bayaran ang perang hiniram mo, huwag kang mag-alala. Panipi. Hindi, kung hindi mo tatanggapin ang IOU, hindi ko hihiramin ang pera. Nang makita ang pag-uugali ni Siang Nan, simpleng itinulak ni Miriam ang tseke at tumayo ng matatag. Kailangang itiklop ng Siang Southeast ang IOU at ilagay sa kanyang bulsa, kung tatanggapin ko ito, ngunit ang interes ay hindi papansinin. May nais sabihin si Miriam, nagmamadali sa timog silangan upang magsalita sa harap niya, na may katatawanan na sinabi, dapat kang talagang maawa, kung hindi man mayroon kang oras upang turuan si Tian-Tian na magbasa ng mga salita, dapat mong mabawi ang interes, siya ay medyo naiinis na pumunta sa kindergarten. Panipi. Nag-isip sandali si Miriam at sumang-ayon, oh sige, gayon pa man, nag-aaral ako ng mabuti. Iyon ay, nakarating ako sa Beijing University sa kauna-unahang pagkakataon sa lalawigan. Sumunod din si Siang Dongnan na may ngiti. Nagpasalamat si Miriam sa paghiram ng pera kay Dongchen. Orihinal, nais niyang yayain siya na kumain ng masarap. Nang siya ay umalis, nakatanggap si Xiangdong ng isang tawag mula sa kumpanya at hiniling sa kanya na bumalik at tingnan, maghahaponan ako sa susunod, baka sa oras na ito wala ng paraan. Okay lang, kuya, magpatuloy ka ba? Sinabi ni Miriam na naiintindihan niya. Matapos mapanood si Siang Dongnan na nakayakap kay Tian-Tian at umalis din si Miriam at nagtungo sa supermarket upang bumili ng gulay. Nang bumalik siya sa pamayanan, hindi niya inaasahan na nakita niya ang kotse ni Brian. Siya mismo ay nakasandal sa sasakyan at medyo madilim ang mukha. Bakit ka nagpunta dito? Nakatayo pa rin si Miriam ng 1 metro ang layo, at kasabay ng pagtatanong, nagsisi siya sa kanyang puso. Matagal na niyang nalalaman na nangupahan siya ng bahay kay Mother Lu, kaya't hindi niya sasabihin kay Brian ang address ng kanyang ina. Nang ibaling ni Brian ang kanyang ulo upang makita si Miriam, muling dumilim ang kanyang mukha, at humakbang siya pasulong, halos nagtatanong sa kanyang tono. Iyon ang iyong bahay, at hindi ko na kailangang mabuhay pa. Sinabi ni Miriam, na iniiwasan ang kahalagahan hanggat maaari, at ang aking ina ay madalas na naghihirap mula sa hindi pagkakatulog. Lumapit ako upang alagaan siya ng mabuti. Panipi. Ano naman ito? Ano ang problema? Hawak ni Brian ang dokumento sa harap ng mga mata ni Miriam. Ang takip ay nakasisilaw sa mga salitang divorce letter, at hindi siya masyadong nababagabag. Maraming mga bagay sa kumpanya na napagtanto niya na hapon na nang siya ay natapos. Nadama niya na si Miriam ay dapat na nakalabas mula sa ospital ng mag-isa, bumili ng ilang mga gulay at bumalik, ngunit ang bahay ay tahimik at walang tunog. Hanggang sa siya ay pumasok sa silid tulugan at nakita ang isang walang laman na mesa na nalaman niya na si Miriam ay nakabalot ng lahat ng kanyang pag-aari. 2 coats lang ang natira sa kabeta, at mayroong isang sulat ng diborsyo na nilagdaan ni Miriam sa bedside table. Hindi maipaliwanag, medyo nabulilyaso siya, at hindi niya alam kung bakit nagawa ito ni Miriam. Hindi ka ba naging maayos pagkatapos ng 3 taong pagsasama? Napadail niya ang telepono ng napakabilis, at hindi niya alam kung na-blackout siya ni Miriam, at walang sumagot pagkatapos tumawag ng ilang tawag. Sinipal niya ang kabeta ng matinding galit, at lumaki ang kanyang pagkamayamutan. Nang maglaon, pagkatapos huminahon, naisip ni Brian na sinabi ni Miriam na magrente ng bahay para kay Lumo noon, at ibinigay sa kanya ang address. Agad siyang nagtungo sa drawer at hinanap ang maliit na tala. Matapos hanapin ang maliit na tala, diretso siya sa pamayanan kung saan nakatira si Lumo. Hindi ko alam eksakto kung aling palapag ang tinitirhan ni Lumo, kaya't naghihintay siya sa ibaba. Iyon ang nakikita mo. Sumulyap si Miriam sa sulat ng diborsyo, at mahinahon na sinabi, gusto kong hiwalayan ka. Miriam, ikaw. Mahinahon na ekspresyon ni Brian na ikinainis ni Brian. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ng mahigpit ang pulso niya. Ang bag sa kamay ni Miriam ay nahulog at ang mga gulay ay natapon sa buong sahig. Hindi pa 4 na taon, bakit ka? Diborsyo, panipi. Pagod na ako, ayokong ipamuhay ito. Matapos ang isang araw ng pagkalungkot,
Sumiklab din si Miriam at tinitigan siya, paano kung hindi tayo muling nagmamahal, at ang diborsyo ay mali? Bago sinabi ni Brian, nagtanong si Miriam, Brian, minahal mo na ba ako? Kabanata 13. Hindi na maghintay pa si Miriam ng isang sagot. Naintindihan niya ang lahat sa pamamagitan lamang ng pagkakita ni Brian na nakakulot ang mga kilay, at pagkatapos ay ngumiti siya, hindi mo kailangang magluto at sabihin kahit ano. Alam ko ang sagot, kaya, maaari ba nating pakawalan ang bawat isa? Panipi. Binitawan ni Miriam ang kanyang kamay at nag-squat upang may makita, ngunit ang mga mata nito ay medyo namula. Inaabangan pa rin niya ito. Hanggat nakikita niya ang isang maliit na gulat o nostalgia para sa kanyang sarili sa mga mata ni Brian, naisip niya na maaaring malambot ang puso niya, at hindi siya hihiwalay kung sasabihin niya ang ilang mga salita. Gayunpaman, ang lalaking ito ay masyadong kalmado, wala siyang makita sa kanyang mga mata, ano pa ang gusto niya. Wala siyang lakas ng loob na tanungin ang relasyon nila ni Sofia. Napakahinahon ni Miriam, nagdadala ng mga bagay-bagay sa gusali, ngunit si Brian ay medyo nabulabog, ang kanyang katawan ay naging mas mabilis kaysa sa kanyang isipan, at mabilis siyang umakyat, hinarang ang daanan niya. Sa 3 taon ng kasal, paminsan-minsan ay naglalabas ng ugali si Miriam, at kaya niyang tiisin ang kaguluhan sa kanya, ngunit nang mabalitaan na hiwalay na siya, pakiramdam niya ay hindi komportable at hindi niya namalayang maniwala dito. Dahil ba sa iyong ama? Tinanong ni Brian, naghahanap na ako ng makakatulong. Hindi, malulutas ko ito mismo. Pinutol siya ni Miriam, hindi tungkol sa hiwalayan namin. Paano mo ito malulutas? Ang 2 milyon ay hindi isang maliit na halaga. Masiglang naramdaman ni Brian na may mali. Mahigpit na idiniin ni Miriam ang kanyang mga labi, ayaw nang sumagot pa. Lumapit sa kanya si Brian at walang pakialam na sinabi, Miriam, ang kasal ang gusto mo, at ito ay ayon sa nais mo. Ngunit, nagdidiborsyo ka ba kapag sinabi mong hiwalayan? Ano ang palagay mo sa akin, gumamit ka ba ng lumang luho? Panipi. Hindi ko sinasadya iyan, nais ipaliwanag ni Miriam, ngunit direktang hinawakan ni Brian ang kanyang mukha at K.S. sa kanya. Ang K.S. na ito ay mas mabangis kaysa noong nagawa ng dalawa ang isa't isa, at tila sinasadya itong parusahan. Naramdaman ni Miriam na uminit ang kanyang buong katawan, at medyo naguluhan ang kanyang isipan. Tila ito na ang pangalawang pagkakataon na kinaya siya ni Brian K. Bukod sa oras ng pagtulog nila, si Brian K. sumubsob ng malalim, hanggang sa tumunog ang cellphone sa kanyang bulsa at nagpatuloy ang ingay, natapos siya. Sinagot niya ang telepono ng mahinahon ang mukha at walang pasensya, ngunit hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay ni Miriam, sa takot na umakyat siya sa itaas. Ano ang problema? Singapore. Nakita ko. Mag-book ng flight para sa akin. Pupunta ako bukas ng umaga. Panipi. Si Brian ay laging malinaw at maayos, at tinapos ang tawag sa loob ng 3 minuto. Kapag nakaharap kay Miriam, nadama ni Brian na walang magawa, mayroon akong pupuntahan sa Singapore sa loob ng 1 linggo. Pag-uusapan ko ang tungkol sa diborsyo sa aking pagbabalik. Panipi. Walang awang sinabi ni Miriam, diborsyo lang ito. Nilagdaan ko na ito. Maaari kang mag-sign isa pa. Panipi. Pinunit ni Brian sa harap niya ang sulat ng diborsyo. Bihirang lamambat ang tono ni Brian, ang pag-aasawa ay hindi nagtatapos ayon sa sinabi mong nagtatapos ito. Kailangan ko ring isaalang-alang ang bagay na ito. Miriam, huwag maglaro ng bata sa ulo. Panipi. Galit na tawa ni Miriam. Isinasaalang-alang pa niya. Nakakapagtataka, siya ang nagpakasal sa kanya, at nasasayang ang kanyang kabataan sa nagdaang 3 taon, tama ba? Nais ni Miriam na hawakan ang kanyang posisyon, ngunit itinaas ni Brian ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang ulo, at natural na kumuha ng ilang mga shopping bag sa kanyang kamay, matagal na mula nang nakita ko ang aking ina, pupuntahan ko siya kasama ka. Panipi. Sa isang salita o dalawa, pinalambot ni Miriam ang kanyang puso, at tahimik na inakay ang mga tao sa itaas. Medyo nagulat si Nanay Lou nang makita si Brian, ngunit nang kamustahin niya si Brian, tumanggo ito at nagpatuloy sa panonood ng serye sa TV. Sinamahan ni Brian si Miriam sa kusina upang i-proseso ang mga sangkap. Nagluto si Miriam, ngunit hinampos niya ang mga kamay nito.
Hindi gaanong nagsasalita ang dalawa, na parang nakatira sa kanilang sariling lugar. Mula simula hanggang wakas, walang nabanggit ang diborsyo. Ang apartment na nirentahan ni Miriam sa kanyang ina ay isang-isang silid na apartment. Tila medyo masikip siya nang lumipat siya. Siyempre, imposibleng dito si Brian magpahinga. Bukod, hindi niya balak na panatilihin siya. Pagkatapos ng hapunan, nanood sandali si Brian ng TV kasama si Miriam, at nang hindi maaga, bumangon siya at umalis. Miriam, ibigay mo sa akin. Wala ba kayong mga paa at hindi makaalis? Si Miriam ay ayaw na bumangon mula sa sofa. Bilang isang resulta, hindi niya ito kayang bayaran. Nakatayo din doon si Brian at hindi umalis hanggang umubo si Lumo. Nag-alala si Brian, at inulit nang bumaba siya. Pag-uusapan ko ang tungkol sa diborsyo sa aking pagbabalik mula sa isang biyahe sa negosyo. Kabanata 14, hindi alam ni Miriam kung iiyak o tatawa. Nang magpakasal siya, ayaw ni Brian, nagdaragdag ng mga kondisyon at pagtulak. Kapag nais niyang makipaghiwalay, siya ay ayaw muli, na talagang hindi nahulaan. Umaga kinaumagahan, nagpunta si Miriam sa bangko upang bawiin ang pera. 2 bag na puno ng 2.5 milyon na cash ay medyo mabigat, kaya't dinala niya ito diretso sa tanggapan ng abogado. Lawyer Song, 2.5 milyon dito, dapat sapat na. Guguluhan ka ng aking ama. Panipi. Sinuri ito ni Attorney Song, at halatang siya ay guminhawa, sapat na, hanggat makakakuha ka ng ninakaw na pera, susubukan ko ang aking makakaya upang ipagtanggol ang iyong ama. Salamat. Hindi alam ni Miriam kung ano ang sasabihin, ngunit paulit-ulit na nagpapasalamat. Dapat talaga niyang pasalamatan ang kanyang ama para sa pag-alam ng isang mahusay na abogado, at handang tanggapin ang ganoong kaso, kung hindi man ay mag-alala siya tungkol sa paghahanap ng isang abogado. Manager Lu, nais ni Pangulong Henry na pumunta ka sa kanyang tanggapan. Nang bumalik si Miriam mula sa law firm, tumawag ang opisina ng Pangulo. Kailangan niyang mailagay ang kanyang mga gamit at nagmamadaling dumating sa tanggapan ng General Henry bago niya malaman na ito ay isang kaso ng kooperasyon. Ang kanilang kumpanya ay nagkaroon ng kooperasyon sa higanteng pamumuhunan ng industriya na Longteng, at pumayag silang makipag-ayos sa susunod na Miyerkules, ngunit habang ang kinatawan na dumalo sa negosasyon, ang direktor ng aktapot na pagbubuntis ay nakahiga sa ospital, kaya nais nilang ipadala si Miriam. Pupunta ako, G. Henry, huwag ka nang magbiro. Hindi tumawa o umiyak si Miriam. Statistician lang ako. Pinapayagan mo akong makipag-usap tungkol sa mga bagay. Hindi ba ako tinulak nito sa fire pit? Hindi ko pa ito hinawakan. Panipi. Okay lang, magpapadala ako ng sasamahan. Maaari mo lamang sundin ang kontrata. Ngumiti si G. Henry at sinabi, hindi ko mapigilan. Kung ang kumpanya ay mas mahusay magsalita kaysa sa iyo, napahiya ako. Panipi. Bago magkaroon ng panahon si Miriam upang magsalita, direktang itinapon ni Pangulong Henry ang tukso, kung pupunta ka, papayagan ko ang pananalapi na bigyan ka ng dagdag na 20,000 para sa iyong pagsusumikap, at ang lahat ng mga papasok na gastos ay babayaran. Ito ay walang awa upang direktang kunin ang pera. Ngunit siya ay kulang sa pera. Ginoo, naalala ni Henry na payagan akong mag-book ng air ticket. Tinanggap ni Miriam ang kontrata mula kay G. Henry, hindi ba negosasyon lang? Gayunpaman, nakinig siya sa ilang mga tao bilang isang interpreter dati, at naintindihan niya ang ilang mga salita sa negosyo. 20,000 ay sapat para sa kanya at ni Nanay Lu sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos bumalik sa kanyang tanggapan, panandali ang tiningnan ni Miriam ang kaso ng kooperasyon, at wala sa mga kaugaliang propesyonal, hinanap niya ang Longteng Investment Company sa Google. Ang isang kumpanya ng pamumuhunan na binuo sa Jinchang 4 na taon na ang nakakalipas ay nagpubliko sa ibang bansa sa mas mababa sa 2 taon. Ngayon ay binili nito ang Hetay Building na may halaga sa merkado na 10 bilyong. Hindi mapigilan ni Miriam na sampilan ang dila. Tumagal ng 4 na taon upang makabuo, alinman sa isang malaking boss o isang mayamang pangalawang henerasyon na mayaman. Ibinaba ni Miriam ang mouse upang makita kung anong antas ang boss na ito. Tumunog ang telepono sa mesa, at hinawakan niya ito upang sagutin. Kapatid, hinahanap din kita. Inaanyayahan kita at si Tian sa hapunan ngayong gabi. Panipi.
Si Siang Dongnan sa kabilang dulo ay tumawa, mukhang tinawag ko ito nang hindi sinasadya. Sige, umorder ka na sa trabaho, susunduan kita. 5:30. Matapos may padala ang mensahe, pagtingin sa walang laman na interface ng computer, hindi agad na nabaling ang isip ni Miriam, nagbubulungan, ano ang gagawin ko ngayon? Ako ay matanda na, ang memorya ay napasama. Panipi. Hindi matandaan, simpleng hindi iniisip ito ni Miriam, at nagsimulang gumawa ng iba pang mga bagay. Pagkatapos makakuha ng trabaho, dumating ako sa Timog Silangan upang kunin si Miriam at pumunta sa Red House para sabay na kumain. Sa oras na ito, nakikita si Tian na naglalaro ng kanyang mobile phone, tila hindi niya masyadong nakausap ang Siyang Timog Silangan, medyo napausisa si Miriam. Kapatid, bakit hindi nagsalita si Tian? Sa Timog Silangan, hinawakan niya ang ulo ni Tian, at ang ngiti sa mga labi ng kanyang bibig ay medyo mapait, si Tian ay may autism. Kabanata 15. Natigilan si Miriam. Mula sa mga salita ni Siang Dongnan, alam ni Miriam na noong naglalakbay sa Timog Silangan dati, nasaksihan ni Tian ang kanyang ina na nagdadala ng iba pang mga lalaki sa bahay. Naiirita siya at ayaw magsalita. Ito ang dahilan kung bakit iginiit ni Siang Dongdong ang pangangalaga ng kanyang mga anak. Matapos malaman ang sanhi at bunga, nadama ni Miriam ang higit na pagkabalisa para kay Tian. Sa oras na ito, hindi siya naging abala. Matapos makipag-usap sa Siang Southeast, direkta niyang dinala si Tian sa kanyang kumpanya, naglaan ng oras upang turuan ang kanyang karunungan sa pagbasa at pag-aral sa Siang Timog Silangang ibalik ito sa gabi. Si Tian ay medyo nahiya noong una, ngunit pagkatapos na palakihin ni Miriam, naging matapang siya at ngumiti sa ibang tao. Napakaganda rin ng kanyang pagsusulat. Sinulat din niya ang salitang tatay, at nakuha ang piraso ng papel sa Timog Silangan. Sobrang naantig sila kaya hindi sila makapagsalita. Matapos dalhin ni Miriam si Tian sa kumpanya, naalalahanan siya ng kanyang mga kasamahan na pupunta siya sa Jinchang upang talakayin ang kontrata ngayon. Gayunpaman, si Siang Dongnan ay nagpunta sa paliparan kalahating oras na ang nakakalipas at lumilipad sa ibang bansa para sa isang paglalakbay sa negosyo. Hindi alam ni Miriam kung kailan siya babalik. Nahihiya siyang iwan si Tian sa pangangalaga ng isang kasamahan, kaya dinala siya sa isang paglalakbay sa negosyo. Ang city to ay napakabilis na makarating sa Jinchang, 1.5 oras sa pamamagitan ng eroplano. Nagpadala si Longteng ng isang tao upang kunin si Miriam at direktang ihatid siya sa Longteng Company. Ms. Lu, ang flight ni G. Xiao ay naantala at hindi kami sigurado kung kailan kami darating. Kung hindi kami makabalik kaninang hapon, maaari ka lang naming pag-alitan na manatili sa hotel ng isang gabi. Panipi. Okay lang. Ngumiti si Miriam. Bilang isang higanti sa industriya ng pamumuhunan, ang gusali ng tanggapan ay syempre sa gininto ang sentro ng lungsod ng Jinchang. Ang mga nakapaligid na gusali ay tila nakatira sa anino ng Hetay Building, malabo at walang kulay. Kinuha ng taong nagdala kay Miriam ang telepono sa gitna, at tila nagmamadali, ipinagkatiwala sa kanya sa front desk, at pagkatapos ay nagmamadali na umalis. Inakay ni Miriam si Tian sa elevator. Maraming mga tao sa lobby, papasok at papunta. Tila nakikita niya si Brian, nakasuot ng itim na suit, palaging nagbibigay ng isang napakasungit na pakiramdam, ngunit ang kanyang mga kilay ay banayad. Tila siya ay may suot ng isang platinum ring sa kanyang singsing na daliri, at ang ilaw sa labas ng bintana ay hindi sinasadyang tumama dito, at ang pagsasalamin ay medyo nakasisilaw. Habang nakasara ang pinto ng elevator, nakatulala pa rin si Miriam, na parabang nagyelo ang dugo sa buong katawan. Nang magpakasal siya, pumili siya ng singsing, ngunit ayaw itong hilingin ni Brian, sinasabing ayaw niya sa mga bagay na ito. Sa huli, walang pagpipilian si Miriam kundi hayaan siyang bumili ng singsing na brilyante para sa kanyang sarili lamang, at isusuot pa rin ito ng sanggol. Sa sandaling ito, naramdaman ni Miriam na ang singsing na brilyante sa kanyang singsing na daliri ay napakainit, halos pumulse sa kanyang balat. Nagsalita si Miriam ng marahang boses, "Excuse me, ang iyong pangulo na nagngangalang Brian. Hindi mo ba alam?" Medyo nagulat ang front desk, "Akala ko sinuri mo ang impormasyon ng aming kumpanya nang dumating ka."
Tumingin si Miriam sa sarili sa pamamagitan ng elevator, hindi nagsasalita. Ang asawa niyang si Brian, ay nagpapatakbo ng isang kumpanya ng pamumuhunan at higanti pa rin sa industriya ng pamumuhunan. Ito ay hindi isang pagmamalabos na sabihin na ang isang bilyonaryo ay isang bilyonaryo, ngunit hindi niya alam, ang kanyang pangalan lamang at kung saan siya nakatira. Inihatid ng front desk si Miriam sa tanggapan ng Pangulo, na sinasabi pa rin, Mr. Si Xiao ay hindi pa nakabalik, ngunit narito si Futezo. Maaari kang makipag-usap sa amin Futezo. Panipi. Pagdating sa tanggapan ng Pangulo, binuksan ng front desk ang pinto. Pumasok si Miriam na may matangkad na takong at nakita ang isang magandang figure na nakasandal sa mesa, nilalagay ang isang singsing na brilyante sa kanyang daliri, na may isang maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Ang singsing ay parang kapareho ng estilo ng suot ni Brian. Hindi inaasahan ng front desk na nakarating na si Sofia sa Pangulo, at dali-dali siyang yumoko, Futezo, hindi ko inaasahan na nandyan ka. Si Miss Lu ito mula sa Yingzin Company. Panipi. Nakita ko na ito. Hindi nagulat si Sofia nang makita si Miriam, tumayo at lumakad. Miss Lu, matagal na hindi na nakikita. Napakahinahon ni Miriam, iniunat ang kanyang kamay at kinamayan siya, na may mahinang ngiti sa kanyang mukha, galing kay Brian. Maganda, tumutugma ito sa kamay ni Miss Fu. Panipi. Kabanata 16. Sinulyapan ni Sofia ang brilyante na singsing sa kanyang kamay at ipinakita ang isang smug na ngiti sa kanyang mukha, na sinasabing lamang, hindi pa nakabalik si Brother Chen, ilalabas kita para sa isang paglilibot. Nakita ko siyang bumalik noong ako ay dumating lamang, ngunit sa palagay ko hindi ko na siya dapat makita. Matapos makita ang lahat, hindi naging komportable si Miriam. Hinubad niya ang mainit na singsing mula sa kanyang daliri at inilagay ito sa palad ni Sofia, binili niya ito. Hindi ko kailangang panatilihin ito. Tandaan na ibigay ito sa kanya para sa akin. Panipi. Pagmamasid sa pag-alis ni Miriam, medyo lumubog ang mukha ni Sofia. Sa huli, hinubad niya ang singsing mula sa kanyang daliri at inilagay ito sa kahon ng cashmere, kasama ang isang tabi ni Miriam. Nang dumating ang surir, pinuntahan niya ito at nakita na mayroong singsing sa kahon ng cashmere, na kay Tiffany pa rin. Kinuha niya ito at inilagay sa kanyang kamay. Hindi niya inaasahan na isusuot ito, at si Miriam ay pumasok. Hindi niya sinabi na ibinigay ito sa kanya ni Brian, ngunit pinili niya na huwag sabihin. Si Miriam ang hindi nagkaintindihan. Hindi nakakagulat sa kanya. Pinangunahan ni Miriam si Tian Tian na umalis sa Hetay Building, at nang siya ay lumabas, tinawag niya si G. Henry, Mr. Henry, magpadala ng iba, hindi ako angkop para sa pakikipag-ayos sa trabahong ito, at ayoko ng pera. Panipi. Bago pa magsalita si G. Henry, binaba na niya ang telepono. Mula sa pagpasok sa Hetay Building hanggang sa paglabas sa 10 minuto lamang, tila nakaranas ng isang siglo si Miriam. Nakita ni Tian Tian na malungkot ang ekspresyon ni Miriam, lumapit upang yakapin siya, at hinawakan ang gilid ng kanyang mata gamit ang kanyang malambot na kamay. Mabuti si tita. Tumawa si Miriam, ngunit ang kanyang tinig ay medyo nasamid, gutom na gutom ako, pupunta ba tayo sa tanghalian? Tumanggaw si Tian Tian. Dinala ni Miriam si Tian Tian sa Pizza Hut, maislan si Tian Tian, ngunit tila hindi niya ginusto ang ganitong uri ng restoran at maaaring tumanggap ng pizza at pasta. Maraming mga tao sa restoran sa tanghali, at maraming tao ang naghihintay pa rin sa lugar ng pahinga, na medyo maingay. Pagdating ng pagkain, walang gana si Miriam, at inabutan siya ni Tian Tian ng isang piraso ng pizza. Atubili na ngumiti si Miriam, ngunit hindi na siya nakakagat ng umabot sa kanyang bibig ang pizza. Kahit na ang mahinang amoy ng pagkaing dagat ay nakakasuka niya. Tinakpan niya ang kanyang bibig at tumakbo sa banyo. Wala akong nakain sa umaga, kaya't ang sinuka ko lang ay tubig. Naiintindihan ni Miriam ang kanyang katawan, malabo niyang nahulaan kung ano ang hindi pangkaraniwang pagduwal na ito, at namumutla ang kanyang mukha. Matapos kumain ni Tian Tian, dinala siya ni Miriam sa ospital, nagparehistro at pinigilan ang kanyang ihi. Ang 2 bar sa maagang papel ng pagbubuntis ay sumakit sa kanyang mga mata, at ang kanyang buong katawan ay gumuho at halos mahulog. Sumulyap ang nurse kay Tian Tian sa tabi niya at nakangiting sinabi,
ang anak na babae ay isang malaking edad na. Mabuti na magkaroon ng pangalawang anak sa oras na ito. Alalahanang magbayad ng pansin sa hinaharap at subukang huwag magsuot ng mataas na takong para sa iyong sanggol. Panipi. Salamat. Napaupo si Miriam na paralisado sa bangko at matagal na natigilan. Hindi gaanong ginusto ni Brian ang mga bata, at siya ay maingat sa mga bagay sa kama. Paano siya magkakaroon nito? Katawa-tawa ito. Gusto niya ng mga anak, ngunit nakikipaghiwalay na siya kay Brian. Imposibleng siya ay maipanganak ng walang pagmamahal ng ama. Tumawag si Brian. Nasaan ka? Hahanapin kita. Matapos marinig ni Miriam ang kanyang tinig, tumulo ang luha, at mariing sinabi niya, Brian, gusto ko ng diborsyo. Ayoko ng kahit ano. Hanggat ang diborsyo, kung hindi ka sumasang-ayon, makikita namin ang korte. Panipi. Matapos ang pagbitay, direktang hinarang ni Miriam ang kanyang mobile number at contact ng WeChat. Mahal siya ni Brian ng mag-isa. Matapos umiyak, gumaling si Miriam, pinunasan ang kanyang luha, at dinala si Tian sa paliparan. Bumili ako ng mga tiket at bumalik sa City 2 Nanograms alas 7:30 ng gabing iyon. Si Siang Dongnan ay hindi pa nakabalik, kaya't dinala ni Miriam si Tian sa lugar kung saan nakatira ang ina ni Lu at sinabi sa kanyang ina na si Tian ay anak na babae ni Siang Dongnan, at ang 2.5 milyon ay hiniram din mula kay Siang Dongnan. Matapos malaman ang tungkol sa buhay ni Tian mula sa Miriam, bumantong hininga si Nanay Lu, Hoy, labis na hindi nasisiyahan ang iyong kapatid. Kung siya ay abala, matutulungan siya ni Nanay sa mga bata. Kung sa bagay, napahiram namin ng napakaraming pera. Panipi. Okay lang, paminsan-minsan ay tinuturo ko rin kay Tian na magsulat. Matapos makipag-usap kay Nanay Lu, pinutol ni Miriam ang punto, Ma, hihiwalayan ko na si Brian. Nakakahiya na makita ka sa masamang buhay ko. Panipi. Tinago niya ang pagbubuntis, at hindi niya plano na hilingin pa rin ang bata. Kabanata 17. Wala namang tinanong si Nanay Lu, sinabi lamang, maraming tao sa mundo, palaging may mga taong gusto mo at gusto mo. Pansamantala ang lungkot, at ang kaligayahan ang pinakamahalagang bagay. Panipi. Ngumuso si Miriam at nagbigay ng ham. Siguradong pupunta si Brian dito, ngunit ayokong makita siya. Bibigyan mo siya ng sulat ng diborsyo at hilingin sa kanya na pirmahan ito. Panipi. Alam ni Ma'am. Tumawag si Miriam at tinanong si Siang Dongdong na sabihin kung maaari siyang tumira sa kanya. Tinanong siya ni Siang Dongdong ng password para sa pintuan, at kinuha ni Miriam si Tian palayo kay Mother Lu. Kinabukasan ng hapon, nagmamadali bumalik si Brian mula sa Jinchang at nagmamaneho ng diretso sa Lumo. Binuksan ni Nanay Lu ang pinto at gaanong nakita ang kanyang mukha, may mali ba? Ma, nandito ba si Miriam? Tanong ni Brian na may mabuting pag-uugali, ngunit labis siyang nababagabag sa kanyang puso. Pagbalik niya sa kumpanya kahapon, nalaman niya na ang kinatawan ni Yingzin ay si Miriam, at umalis pagkatapos umalis sa singsing sa kanyang tanggapan. Tinawag siya nito ngunit umiyak at sinabi na nais niyang hiwalayan, na may isang matatag na pag-uugali. Pinahinto siya ng maraming mga pagpupulong at hindi bumalik sa pamamagitan ng eroplano hanggang ngayong hapon. Wala siya rito, ngunit may naiwan siya. Bumalik si Nanay Lu sa bahay, at sinamantala ni Brian ang bahay at nalaman na nang wala si Miriam, lalo siyang nabigo. Kumuha ng isang dokumento si Nanay Lu at iniabot kay Brian. Nang makita ni Brian ang mga salitang nasa itaas, mas naging pangit ang kanyang mukha. Ma, ayaw kong hiwalayan si Miriam. Ngunit gusto kanyang hiwalayan. Sinabi ni Nanay Lu, Brian, hindi ka pa gaanong ginagamot ng aking pamilya. Buong puso kang tinatrato ni Miriam, ngunit wala kang magagawa kung hindi mo matuloy. Panipi. Alam kong abala ako sa trabaho, sinabi ko sa kanya. Busy ka ba sa trabaho? Pinutol siya ni Nanay Lu, Brian, minahal mo na ba ang aking anak na babae? Nanatili doon si Brian nang hindi nagsasalita. Nang makita ito, naging mas mahirap ang tono ng ina ni Lu, Brian, ang anak kong babae kung tutuusin. Tatanda siya kung nais niyang magkaroon ng isang sanggol. Wala siyang anumang gastos sa enerhiya ng kabataan. Kung mayroon kang isang maliit na budi, pakawalan mo siya. Panipi. Pinalamanan ni Nanay Lu si Brian ng sulat ng diborsyo,
at direktang sinabog ang tao. Nakatayo si Brian sa labas ng pintuan, hawak ang papel ng diborsyo, natigilan. Hindi ba niya nakausap si Miriam, maghintay hanggang sa siya ay bumalik mula sa isang paglalakbay sa negosyo upang talakayin ang diborsyo? Paano naging mapagpas siya ang pag-uugali ni Miriam sa isang kisap mata? Hindi alam ni Brian kung ano ang nangyari, at lalong nagalit ang kanyang puso. Naisip niya ang kumpanya ni Miriam at nagmaneho doon. Nang siya ay nagpunta doon, nalaman niya na si Miriam ay humiling ng pag-iwan ng matagal na ang nakalipas. Hindi niya sinabi kung gaano katagal. Mukhang hindi siya pumirma sa sulat ng diborsyo. Hindi lilito. Matapos kainin ang saradong pintuan sa magkabilang lugar, nagalit si Brian at punit ng husto ang sulat ng diborsyo. Bakit sinabi ni Miriam na ikakasal siya kapag ikakasal siya? Ngayon na sinabi niya na diborsyo, kailangan niyang pirmahan ang sulat ng diborsyo at hilingin sa kanya para sa kanyang opinyon. Dapat niyang alamin si Miriam at magtanong ng malinaw. Si Miriam ay nanatili sa bahay ni Siang Dongnan sa mga nakaraang araw, kaya't siya ay nanatili kasama si Tian at hindi pumunta kahit saan. Tumawag si Nanay Lu at sinabi na bumalik si Brian mula sa Jinchang kinabukasan pagkatapos niyang umalis, hinanap siya kahit saan, at tumakbo pa rin sa kanyang kumpanya. Natagpuan lamang ito ni Miriam na katawa-tawa noong nakikinig siya. Bago magpakasal, siya at si Brian ay tulad ng mga tao mula sa dalawang mundo. Ang kanilang mga pinagdaanan sa buhay ay magkapareho. Minsan lang sa isang linggo sila nagkita. Ngayon ay nagdidiborsyo na sila, nakakatawa na hinahanap niya ito kahit saan. Ma, ayaw mong buksan ang pinto kung pupunta siya ulit doon. Sinabi ni Miriam, mahinahon na pumunta sa ospital para sa isang operasyon ng pagpapalaglag. Mas gugustuhin niyang hindi bigyan ang kanyang mga anak ng kumpletong tahanan. Nakipag-ugnay si Miriam sa isang abogado para sa tulong at nagmaneho upang bisitahin ang bilangguan. Matapos ang mahabang paghihintay, nakita ni Miriam ang kanyang ama na dinala sa silid ng komunikasyon ng dalawang pulis. Si Padre Lu ay tila nagkakaroon ng masamang panahon sa mga buwan na ito, ang kanyang buhok ay maputi ang puti, ang kanyang likod ay medyo mabangis, at kahit na nakita niya si Miriam, walang katapusang pagkakasala ang lumitaw sa kanyang mukha. Medyo masakit ang mga mata ni Miriam. Tinuro niya ang telepono at hinintay na kunin ng ama ni Lu ang telepono bago sabihin, may dala ako, at papadalhan ako ng isang tao. Tapos na ang hatol. Panipi. Kinuha ni Padre Lu ang telepono at hindi alam kung ano ang sasabihin, Miriam, pasensya na, itay. Kabanata 18. Hindi ka humihingi ng paumanhin para sa akin, pinagsisisihan mo ang ina. Sinabi ni Miriam, labis siyang nagalit tungkol sa iyo, nagdusa siya ng hindi pagkakatulog, at ngayon hihintayin ka niya. Humihingi ako ng pasensya, dahil hindi maganda ang tatay ko, blankong sabi ng ama ni Lu. Sinabi ng abogado, kung mabuti ang ugali, mababawasan ang pangungusap. Umiiyak na tumango si Padre Lu. Matapos ang ilang pag-uusap, tinanong ni Padre Lu, kumusta kayo ni Brian? Hindi maganda, magkakahiwalay kami. Hindi rin ito itinago ni Miriam. Natigilan si Padre Lu, at sinabi na may pagkakasalanan, itong tatay ko na hindi maganda. Kung hindi pinilit ng aking ama na pakasalan ka ni Brian, hindi ka magiging maligaya ngayon. Panipi. Umiling si Miriam. Sa kabaligtaran, alam niya na mahal ng kanyang ama ang kanyang sarili. Sa simula, sinabi lang niya na gusto niya si Brian, ngunit ang ama ni Lu ay dumiretso sa bahay ng Xiao. Nangyari na ang pamilya ng Xiao ay may hinihiling sa tulong ng ama ni Lu. Naayos na ang kasal. Mahal siya ng kanyang ama, kaya binigyan niya siya ng kahit anong gusto niya. Nais niyang pasalamatan ang kanyang ama, sapagkat pagkatapos na ikasal si Brian at malaman na hindi niya mahal ang sarili, tuluyan na niyang sinira ang mga saloobin sa kanyang puso, at ang diborsyo ay hindi nakabasag sa kanyang puso. Pagdating ng oras ng pagbisita, nagsimulang himukin ng iba ang mga gwardya ng bilangguan, at atubili na nagpaalam si Miriam sa kanyang ama. Pagkaalis sa bilangguan, sumakay ng taxi pabalik sa lungsod. Hindi ko alam kung hindi pa siya nakapagpahinga ng maayos. Ang dibdib ni Miriam ay namimagati, at maging ang ibabang bahagi ng kanyang tiyan ay masakit. Unti-unting nawawalan siya ng malay sa sakit. Paggising niya, nasa ospital na siya. Miss, magpahinga ka ng mabuti kapag buntis ka.
Nang makita na gising na si Miriam, hindi napigilan ng nurse na sabihin ang ilang mga salita, buntis ka at ang sanggol ay hindi matatag. Kung hindi ka magpapahinga ng madali, madali kang makalaglag. Panipi. Mula sa bibig ng nurse, alam ni Miriam na napadaan siya sa isang taxi at dinala sa ospital ng driver. Hindi nagsalita si Miriam, at masunurin na hiniling sa nurse na magpa-check up. Matapos sabihin ng nurse na maaari na siyang umalis, isinuot niya ang kanyang sapatos at dahan-daang umalis sa ward. Ang mga tao ay pumupunta sa mahabang pasilyo, at ang bawat isa ay may magkakaibang ekspresyon, mula sa saya hanggang sa kalungkutan. Nakita niya ang isang mag-asawa na dumadaan na bitbit ang kanilang sanggol. Ang sanggol na bata ay kulay rosas at kaibig-ibig. Pang-aasar ng asawa gamit ang mga daliri, ang mukha ay puno ng isang masayang ngiti. Asawa, kita mo kung gaano kakamukha ang kanyang bibig. Sinampal siya ng asawa at hindi nasisiyahan, sinasabi mo ba na malaki ang bibig ko? Aba, asawa, ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Pinanood ni Miriam ang pag-alis ng mag-asawa at sumakit ang pakiramdam. Hindi niya naramdaman ang paghawak sa ibabang tiyan niya gamit ang mga kamay. Mayroong isang maliit na buhay na lumalaki dito. Marahil ay tiningnan niya ito ng may maitim na mga mata sa hinaharap. Dahan-dahan, sinusuportahan ni Miriam ang pader at naglupasay sa lupa, hindi mapigil ang maiyak. Tama ba, humihingi ako ng pasensya. Si Miriam ay bumalik sa tahanan ni Siang Dongnan at nalaman na siya ay bumalik at nakikipaglaro kasama si Tian Tian. Paumanhin, tumagal ng 2 araw upang pag-usapan ang tungkol sa kooperasyon. Napahiya si Siang Dongnan na pahintulutan si Miriam na alagaan si Tian Tian ng matagal. Nang makita na hindi maganda ang mukha ni Miriam, hindi niya mapigil ang tanungin, anong problema, ang pamumutla ng mukha niya. Umiling si Miriam at ngumiti ng pilit. Kapatid, maaari mo ba akong gawing pabor? Si Brian ay abala pa rin sa paghahanap kay Miriam. Hindi niya namalayan na kaunti lang ang alam niya tungkol kay Miriam hanggang sa naghahanap siya ng iba. Nang hindi alam ang kanyang mga kaibigan, ang tahanan at kumpanya ng ina ni Lu ay hindi makapaghintay para sa sinuman. Maaari lamang siyang magmaneho ng walang pakay upang makahanap ng sinuman. Hindi niya alam kung bakit siya nababagabag sa kanyang puso, ngunit naramdaman lamang niya na para sa kanya ang makipaghiwalay, at hindi dapat si Miriam na magpasya, na gawin siyang isang tagadala at binubuli. Nagtataka si Brian kung makakahanap ba ng isang hacker para sa tulong at magtanim ng isang lokasyon para sa mobile phone ni Miriam. Tumawag ang mobile phone, ito ay isang kakaibang numero. Malabo niyang naramdaman na tumatawag si Miriam, at dali-daling kumonekta, Miriam. Ako ta, tahimik na sinabi ni Miriam, Brian, puntahan mo ang aking ina para sa hapunan ngayong gabi. Okay, pupunta ako. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Brian. Tumawag si Miriam, na nagpapaliwanag na may puwang pa para sa maneuver. Ngunit ang nangyari kay Brian ay noong nabubuhay si Nanay Lu, hindi si Nanay Lu o si Miriam ang nagbukas para sa kanya. Ito ay isang matangkad na tao. Kabanata 11. Kung hindi ito nakita na ang mga sapatos sa pasilyo ay madalas na isinusuot ni Miriam, maiisip ni Brian na maling pinindot niya ang pinto. Ginoo, Xiao. Inabot ang kamay sa timog silangan, ngumiti kay Brian, nakita ko na ito dati sa Hay Hotel, at si Siang Dongnan ay nakatatanda din kay Miriam. Pagkasabi niya lang, naalala ni Brian ang nangyari kanina. Dinala niya ang kliyente sa Hay para sa hapunan, ngunit bumangga kina Siang Dongnan at Miriam. Nag-usap sila at nagtawanan at tumingin malapit, sinasabing ang mga nakatatandang kapatid ay medyo mas masahol pa. Hindi komportable ang pakiramdam ni Brian, ngunit dahil sa kagalang-galang, nakipagkamay siya kay Siang Southeast, Brian. Nang makita niya ang maliit na batang babae na nakahiga sa sofa na naglalaro ng tablet, hindi sinasadyang sumulyap si Brian sa timog silangan, at naramdaman na dapat ito ay kanyang anak na babae. Hindi maipaliwanag. Medyo nagpapasalamat siya. Sina Lumo at Miriam ay abala sa kusina. Lumakad si Brian at tinanong si Miriam, kailangan mo ba ng tulong? Hindi, bisita ka. Umupo ka sa sala. Panipi. Nang makita na hindi na lumingon si Miriam sa sarili, sumimangot si Brian. Palagi niyang naramdaman na ang pagkain na ito ay hindi ganoong kadali. Hindi nagtagal,
Handa na ang isang mesa ng masaganang pinggan, at ang lahat ay nakaupo sa mesa upang kumain. Hinayla ni Nanay Lu upang makipag-usap sa Timog Silangan. Nalaman ni Brian na si Siang Dongnan ay dating mag-aaral ng ama ni Lu at hiwalayan. Para sa Siang Timog Silangan, tila nagustuhan ito ni Nanay Lu, at paminsan-minsan ay naglalagay siya ng mga gulay sa kanyang mangkok nang hindi man lang tinignan si Brian. Ang kapaligiran sa mesa ay hindi maganda, ngunit hindi ito ganahimak. Hindi gumalaw si Miriam hanggang sa matapos kumain. Inilagay ni Miriam ang papel ng diborsyo sa harap ni Brian, kalmado ang mukha. Brian, sana mapirmahan mo ito. Hindi mo ba naisip ang tungkol sa diborsyo pagkatapos na pag-usapan ito? Alam ni Brian na ang pagkain ay hindi madali, ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganito. Sinabi mo muna sa akin, bakit ka pumunta sa opisina ko at umalis kasama ang singsing mo? Nang sumugod siya sa opisina, matagal nang wala si Miriam. Itinuro ni Sofia ang singsing sa lamesa at nahihiya na sinabi, Kapatid Brian, sinabi kong gusto kong paikutin si Miss Lu. Kapag bumalik ka, mukhang-mukha si Miss Lu hindi gaanong maganda. Hinubad ko ang singsing at umalis. Hayaan mo akong makausap ka. Panipi. 1 linggo lang siyang nasa isang biyahe sa negosyo at wala siyang ginawa. Bakit niya tinanggal ng husto ang singsing? Anong meron? Ang singsing na binili mo, hiwalay kami, at walang silbi para sa akin na hawakan ito. Ayaw ilantad ni Miriam ang mga kasinungalingang iyon, mas mapapahiya lamang ang lahat, inaasahan kong gawin mo ito alang-alang sa aming 3 taong pagsasama. Lagdaan ang sulat ng diborsyo. Panipi. Mainit ang lalamunan ni Brian at hindi siya sumuko, aba, sinabi mo na 3 taon na kayong kasal. Naisip niya na makalipas ang 4 na taon, ang 2 partido ay tahimik na magdidiborsyo, ngunit ang paglipat ni Miriam ay naabala siya, at pakiramdam niya ay ayaw na ayaw niya. Bakit hindi ka nakipagkasundo at hindi masasabi ang isang dahilan? Dahil gusto ko ng ibang tao. Sumulyap si Miriam patungo sa Timog Silangan, na may malambing na mga mata, ang taong gusto ko ay handang magbayad para sa akin at taos-pusong nais niyang pakasalan ako, at walang premarital contract. Nang makita ni Brian ang kanyang maliliit na paggalaw, naintindihan niya ang lahat. Naisip niya ang usapin na pinagkatiwalaan ang isang tao na tutulong kay Padre Lu, ngunit ang resulta ay ang lahat ng ninakaw na pera ay binayaran. Nasentensyahan si Padre Lu at lumubog ng kaunti ang kanyang mukha. Kaya, hiniling mo rin sa kanya na mangutang ng 2 milyon. Nang makita si Miriam na hindi nagsasalita, galit na bumalik si Brian at ngumiti, Miriam, kung hindi ako nagsasabi ng maraming bagay, hindi ibig sabihin na hindi ko ito ginawa. Gusto ko lang nakausapin mo ako. Mas mabuti para sa iyo na humiram ng pera sa isang tagalabas, mahusay. Panipi. Si Siang Dongnan ay naharang sa harap ng Miriam ng oras, natatakot na magalit si Brian at agresibong kumilos. Ginoo, Xiao, ang mga salita ni Miriam ay hanggang sa puntong ito. Sana ay respeto mo siya at makasama at makapagpahinga. Ang mga maitim na mata ni Brian ay nakatingin kay Miriam sa likuran niya. Ang aklat ng diborsyo ay gumuho sa isang bola sa kanyang mga kamay, at sa wakas ay hindi na naisahan, at ikinalat ito sa mesa ng kape. Kabanata 20. Kumuha ng panulat si Brian at nilagdaan ang pangalan sa ilalim ng gusot na dokumento. Matapos itabi ang panulat, mahinahon siyang umalis kasama ang kanyang Amerikana. Walang salita mula simula hanggang wakas. Hindi na napigilan ni Miriam, ibinaon sa mga braso ng kanyang ina at umiiyak ng mapait. Ang anak ay dapat nahiwalayan kung ito ay itatago. Kung ito ay nasa kasal, ang bata ay mawawala na may isang salita lamang mula kay Brian. Iyon ang dahilan kung bakit natagpuan niya sina Siang Dongnan at Lu na ina upang magplano ng isang eksena na may layuning pilitin na hiwalayan si Brian. Ito ay lamang na kung kailan talaga nilagdaan niya ang sulat ng diborsyo, naramdaman ni Miriam na ang mga panloob na organo ay pinagsama, at ito ay napaka hindi komportable. Hindi alam ni Brian kung paano bumaba. Kapag may umusok ng sigarilyo sa daan, lumakad siya at binayaran ang mga ito, magbenta kayo ng mga sigarilyo at lighter. Nang makita na ito ay 100, ang iba pang partido ay dali-daling naglabas ng isang kaso ng sigarilyo at isang lighter at ibinigay kay Brian. Sinindihan ni Brian ang isa. Hindi niya ginasto ang amoy ng sigarilyo.
Isa lamang ang kanyang sisisigan kapag kailangan niyang pag-usapan ang tungkol sa negosyo, ngunit ngayon ay naiwan siyang walang laman sa kanyang puso. Nais niyang maghanap ng mapunan, at maaaring masiyahan siya ng mga sigarilyo. Nang itaas niya ang kanyang kamay, natagpuan ni Brian ang singsing na platinum sa kanyang daliri at kumuha ng isang cashmere box mula sa kanyang bulsa. Nang siya ay nagpunta sa Singapore sa isang paglalakbay sa negosyo, dumaan siya sa tindahan ng alahas at nakita ang mga singsing na iyon. Nang maisip niyang magpakasal, tila bumili siya ng 30,000 brilyante na singsing para kay Miriam. Patuloy niya itong suot, ngunit tila hindi niya ito hinubad. Marahil upang makabawi para sa isang bagay, pumasok si Brian sa tindahan at nakipag-ugnay sa manager upang ipasadiya ang isang pares ng singsing. Nakuha nila ang mga ito kinabukasan. Lahat sila ay mga modelo ng platinum. Matapos niyang makuha ang mga ito, isinuot niya ang mga ito ng mas maaga sa oras. Natatakot siyang mawala ang mga ito sa isang paglalakbay sa negosyo. Nagbalot at ipinadala pabalik sa China. Orihinal na nais bigyan si Miriam ng sorpresa pagkatapos na bumalik mula sa isang paglalakbay sa negosyo, ngunit hindi niya inaasahan na ang singsing ay hindi pa naipapadala. Ibinalik ni Miriam ang dating isa, at binigyan pa siya ng isang labis na sorpresa. Sa nagdaang ilang taon, naging abala siya sa kanyang karera. Bagaman napilitan silang mag-asawa ni Miriam, naisip niya na hindi pa niya ito ginagamot ng mali. Iniisip ang sinabi ni Miriam ng mahinahon sa bahay ni Nanay Lu ngayon, hindi ko alam kung paano. Habang tumitingin si Brian sa singsing, mas nagalit ang kanyang puso, at sa wakas ay hinubad niya ang singsing na platinum mula sa kanyang daliri at itinapon ito sa lakas tao kasama ang kahon ng cashmere, lawa. Walang magbabago ang diborsyo, siya pa rin si Brian. Para sa sanggol sa kanyang tiyan, si Miriam, na palaging kumakain ng hindi regular, ay nagsimulang bigyang pansin ang kanyang dieta. Ang folic acid ay kinakailangan, walang tabako o alkohol, kahit na ang mataas na takong ay pinalitan ng flat na sapatos, at paminsan-minsan ay mag-overtime, ngunit hindi pa huli. Nang lumipas ang oras ng kaunti, unti-unti niyang ipinapakita ang kanyang tiyan. Hindi siya nakasuot ng masikip na maliliit na suit bago, at nakakapagsuot lamang ng maluwag na damit araw-araw. Hinawakan ni Miriam ang bilog niyang tiyan sa kanyang damit, napakalungkot. Kung higit sa 3 buwan na, siguradong hindi matatakpan ang mga maluluwag na damit. Malalaman ng bawat isa sa kumpanya na tiyak na hindi siya hahayaan ng boss na magpatuloy sa ganitong gawain na may mataas na intensidad, ngunit natatakot siyang bumalik siya pagkatapos manganak at ang kanyang trabaho ay mapalitan ng iba. Ang kanyang trabaho ay 10,000 sa isang buwan. Kayang-kaya niyang magrente ng pautang sa kotse. Talagang nawala ito, at ang presyon ay dapat na napakataas. Manager Lu, nang makita ang isang kasamahan na nagmamadali, dali-daling ibinaba ni Miriam ang kanyang kamay at mahinang ngumiti, ano ang problema? Ginoo, hiniling ka ni Henry na pumunta sa conference room para sa isang pulong ng 10:00. Inilagay ng kasamahan ang dokumento sa mesa ni Miriam at tahimik na lumapit sa kanya, sinasabing ito ay isang pagbisita mula kay Longteng. Nakapak na si G. Henry ng restaurant sa ibaba para sa pagtanggap. Panipi, Dragon. Hinabol ni Miriam ang ibabang labi, na parang higit sa 1 buwan mula nang hiwalayan niya si Brian.